Garlic ang ibinigay mo, itlog hindi mo na binigay. Ano pa ang ibinebenta mong baboy? Yawang, binentahan kita ng baboy, kasama na ang bawang. Yan ang kayamanang katumbas ng libong ginto. Baka ang kubeta ko ay may brilyante pa, ikaw talaga. Dapat mong baguhin yung ugali mong makapalit ng mura. Ang kulang sa'yo ay kabutihan, hindi itlog. Ay, ha ha ha. Siya ang pinakamayaman sa Dacia. Bakit siya nandito? Pinakamayaman sa Dacia. Oon ga. Ito ang pangunahing manggagamot ng Dacia, ang Gigusage. At itong karwahe, ito ang nakaupo sa Dragon V ng Dacia. Ang super lakas na pamilya Long. Isa pang dalawang super boss. Aray, ano? To? Takbo na. Hoy, hindi ka pa nagbabayad. Pakpupugay SA8 Desolation Sacred King. Ano nangyari? Sacred King, ang 10 bansa ay nagblockade sa ekonomiya ng ating Dacia. Pakiusap, lumabas ka at tulungan ang Daciana. Malis ang blokade. Sacred King, ang 3 malalaking demonyo ay lumalapit sa hangganan ng Dacia. Kami mga kultipator, marami na ang namatay at nasugatan laban sa kanila. Pakiusap, lumabas ka at puksain ang mga demonyong ito. Sacred King, ang Patriarch Long ay nagpapanatili ng Dragon V na ilang dekada. Ngayon ay may malubhang sakit. Pakiusap, gamutin mo ang kanyang sakit. At panatilihin ang Dragon Veen. Sacred King. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Matagal na akong nagretiro, wala na akong pakialam sa mundo. Ngayon, hindi lang kayo nakakaabala, tinatakbo pa ninyo ang aking bisita. Si Aligo, bawiin ang kalahati ng iyong hari-harian. Jianju Xiao, bawiin ang iyong protective Sect Divine Sword. Gigu, bawiin ang iyong Gigu Golden Needles. Sacred King, Kung mag-iingay ka pa, hindi na ito simpleng parusa. Kami alis na. Living. Hindi ba't sinabi ko na? Mahal, bakit ka nandito? Maghiwalay na tayo. Ano ang sinasabi mo? Hiwalayan. Bakit? Bakit, Lin Feng? Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo? Isa ka lang mababang uri na maglalatang ng baboy. Samantalang si Linger, anak siya ng isa sa 4 na dakilang pamilya. Ang pangunahing doktor sa Haicheng, si Huatu. Ang itsura mong yan, hindi ka talaga karapat-dapat sa aming 4 na dakilang pamilya. Ako hindi karapat-dapat. Nakalimutan na ba niyo? Kung sino ang nagbigay sa inyo ng kasalukuyang karangalan? Zhu Juyin, sinugod mo ako nang ako'y nag-iisa at nagpapalakas. Napakababoy mo. Ha ha ha. Bawang Santo, ngayong ikaw ay nag-isa at mahina. kapag pinatay kita, lalamunin ko ang iyong kapangyarihan. Mula noon, ang mundong ito ay magiging akin na. Mamatay ka na. Gising. Ay, gising na. Gising na po, Kapitan. Kayong dalawa ang sumagip sa akin. Nga po, batang lalaki, ayos ka lang ba? Takasan ka. Bakit ka nahulog sa tubig? Lumipat. Lumipat siya papuntang langit. Ako ang bawang santo. Dahil iniligtas niyo ako, may ugnayan na tayo. Tatanggapin ko kayo bilang mga banal na alipin. Kayong 4 ay akyat ng mataas. At babaguhin ang inyong kapalaran. Ang pamilya Ye, sa pangangalaga ng Zuke, may mahimalang kamay na nakapagpapagaling. Ang pamilya Wu, sa pangangalaga ng Paihu, isa laban sa libo, pangunahin mandirigma. Ang pamilya Qian, sa pangangalaga ng Xuan Wu, kumikita mula sa lahat ng dako, napakayaman. Ang pamilya Zhu, sa pangangalaga ng Qinglong, nagiging mga pinuno at ministro, nasa tuktok ng kapangyarihan. Kayong 4, dapat na maalagaan ng mabuti ang mga rebulto ng 4 na Diyos. Ang swerte ay patuloy na daloy. Salamat po, Bawang Santo. Ako'y lubhang nasugatan. Kailangan ko ng 100 taon upang gumaling. Sa panahong iyon, itatago ko ang aking pagkatao at magtatago sa inyong 4 na pamilya. Hindi rin niyo dapat ipaalam ang aking pagkakakilanlan. Opo. Ang katayuan ng aming 4 na dakilang pamilya ay pinaghirapan ng aming mga ninuno sa loob ng 3 henerasyon. Wala itong kinalaman sa iyong mandarang ninuno at sa walang kwentang 4 na banal na hayop. Ang iyong ninuno ay nakatakas sa aming mga ninuno.
ngunit hindi sa amin. Narito kami ngayon upang tuluyang maghiwalay sa iyo, Mandaraya, at pagkatapos ay bumalik at durugin ang mga rebulto. Mabuti. Magandang paghiwalay. Ang swerte ng inyong apat na pamilya ay nakasalalay sa akin, si Linfeng. Sa paghiwalay sa akin. Hindi ba kayo natatakot na salungatin ng swerte at magkaroon ng kaparusahan? Isang mabahong magmamantika, nangahas na magsalita tungkol sa kaparusahan dito. Kahit na mayroon talagang kaparusahan. Ang pamilyang Liu ng Nansheng, kumakatawan sa apat na dakilang pamilya, bumabati sa kinatawan. Tumayo kayo, Ginong Liu Qingtian. Pinadala ko upang tulungan kayo. Kung ang apat na dakilang pamilya ay may anumang problema na hindi nila malutas, sabihin lamang agad sa akin. Ang pamilyang Liu ay kikilos. Lalawigan ng Timog Liu. Ito ba ang dahilan kung bakit nangahas kayong apat na pamilya na taksilan ako? Ang demonyong ito, hindi mali, ito ay si Zhu Juyin. Mukhang siya ang nasa likod ng plano, sinusubukan ang aking kapangyarihan. Nabawi na ba? Mabuti. Zhu Juyin, kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Taksil, Ikaf, Zinu Kabia, ano ang aming estado? Magkaiba tayo ng langit at lupa. Mas mabuting tingnan mo ang sitwasyon. Kanselahin ang kasal na ito. Ang aming apat na pamilya ay nagsimula sa wala. Kaya kami naniwala sa walang kwentang banal na hari mo. Niloko kami ng iyong pamilyang Lin sa loob ng daan-daang taon. Pinapayagan kang may mababang estado. Napakasalan si Hillinger. Ngayon, ang aming apat na pamilya ay sumisikat. Sa tingin mo, maniniwala pa ba kami sa iyo? Isang mandaraya na nagkukunwari. Tama. Hayaan mo muna na ikaw, si Linfeng ay isang impostor. Kahit na may tunay kang kakayahan, habang nandito ang pamilyang Liu, hindi ka makakagawa ng anumang gulo. Hindi ko inaasahan. Nag-alaga ako ng apat na aso, ngunit pinagat pa rin ako. Sino ang tinatawag mong aso? Kayo. Hindi ba? Ikaf. Tol, mag-ingat ka sa pagsasalita. Madali para sa pamilyang Liu na durugin ka. Parang langgam. At isa pa. Ang apat na prinsesa ng apat na pamilya, ang lahat ng mga ito ay magiging. Mga babae, para sa aming binata ng pamilyang Liu. Ang iyong asawa, walang exception. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Huwag. Yellinger, ano ang ibig sabihin nito? Nangako kayo sa akin, basta hiwalayan ko siya. Hindi ninyo siya sasaktan. Hindi ko inakala, ang apat na pamilya, hindi lahat ay taksil sa kanilang mga ninuno. Mahal na emisaryo, bakit pa kailangan makipagtalo sa maliit na ito? Masisira lang ang iyong kamay. Tol, makinig ka. Sa susunod na makita mo ang pamilyang Liu, ibaba mo ang iyong ulo. Linfeng, kung ayaw mong maghiwalay ngayon, ayos lang. Pagkatapos ng 3 araw, ang aming apat na pamilya ay magdaraos na. Pagpugod sa banal na hari, babasagin ang lahat ng rebulto ng peking banal na hari sa apat na pamilya. Upang ipakita sa lahat na ang pag-akyat ng aming apat na pamilya ay walang kinalaman sa mga rebultong iyon. Sa oras na iyon, ayaw mo man. Kailangan mong hiwalayan. Umalis na tayo. Linger. Pinilit ka ba nilang gawin ito? Linfeng. Pasensya na, pinagsanib-sanib ng 3 malalaking pamilya ang pwersa nila para pilitin ako. Makipaghiwalay sa'yo at putulin ang relasyon natin. Kung hindi ako pumayag, mabubuwag ang G-group at mawawasak ang pamilya niya. Pero may kasunduan kami basta't makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi nila sasaktan ang buhay mo. Ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Ganun pala. Linger, huwag kang mag-alala. Ang mga problema ng pamilya niya, lulutasin ko lahat. Habang nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang magtambay sa tindahan ng karne. Hindi mo malulutas ang mga ito. Ang mga pinatay ko, hindi baboy. Linfeng, isantabi muna natin yan. Pirmahan mo ito at umalis ka sa lungsod na ito. Natatakot ako na baka pagkatapos ng pagpuksa sa santo, magiganti sila. Tumakas ka. Bakit ako tatakas? Ano ang gusto mong gawin? 3 araw mula ngayon sa pagpuksa sa santo. Pupunta ako mismo. Para malaman nila ang lalaki mo. Walang makahamak. Linfeng, nababaliw ka na. Ang pagpuksa sa santo ay handog para sa santo ng pamilyang Lin. Pupunta ka lang para mamatay? At ang mga sasali sa pagpuksa sa santo, mga mayayaman at makapangyarihan sa hygiene. Hindi ka makakapasok. Hindi kita bibigyan ng imbitasyon. Kunin mo ang perang ito. Umalis ka. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Isang daang taon akong nagtago. Umatay na halimaw sa labas ng lupain para lumakas ang dugo at hininga. Hindi ko inaasahan. Ngayon, kahit isang grupo ng langgam, naglalakas loob na manghamak sa harap ko. Kaya ipapakita ko sa inyo, sino sa 9 na lalawigan at 8 disyerto ang tunay na hari.
Sino sa langit at lupa ang tunay na Panginoon? Ulat. Pangulo, bagong impormasyon. Ang apat na malalaking pamilya ay mag-araos ng bagong santo. Paalabanan ang santo. Ang santo mismo ang dadalo sa pagtitipon. Ano? Lakas ng loob. Nangahas na manghamak sa santo ng ganito. Lipulin ang apat na pamilya. Nangahas pa magsalita ng pagpuksa sa santo. Ngayon na, pupuksain ko sila. Mga kasama, magpahinahon kayo. Sa lakas ng santo. Ang papatay sa apat na malalaking pamilya, ang paghampas lang ng lamok. Dahil hindi gumalaw ang santo, may plano siya. Hindi rin tayo dapat basta-basta gumalaw. Huwag nating ikagalit ang santo. Hahayaan na lang ba natin? Agad na ipaalam sa Pangulo ng Samahan ng Daang Lungsod sa Timog Lalawigan. Para maghandog ng imbitasyon sa santo. At maging handa sa anumang oras. Makinig sa Panginoon ng Banal na Hari. Anumang sitwasyon. Panatilihin kaming may kaalaman. Oo. Lin Feng. Mom, tingnan. Lin Feng. Mayroon ka pa rin mukha upang tawagan ang aking ina. Tanong ko sa'yo, ayos Diyos ay binigay sa'yo niya. Bakit hindi mo ito nagsang? At kung ano ang ginagawa mo dito ngayon? Gusto mo pa rin na i-drag ang aming pamilya na ipababa sa'yo? Dumating ako dito ngayon para sa aking sarili. At linger para sa hustisya. Ikaw ang isang idyo. Hindi mo protektahan ang aking kapatid na babae. Mahigpit ay upang dumating sa apat na malaking pamilya upang umili ng mga tao, upang gumawa ng problema at drag ang aking kapatid na babae sa tubig. May kahihiyang ka, Bea? Nagmamadali ka sa linger. Han sa'yo ang pera. Pagkatapos ay lumabas ng bahay at lumabas sa bahay ng aming ye. Hindi ko gusto ang pera na ito. Ibabalik ko ito sa linger. Tulad ng banal na pulong na ito, kailangan kong pumunta. Hey, hello. Yan ipakita sa aking usulan ng biyasyon. Wala akong imbitan. Humihingi ako. Hindi mo pumasok ng walang imbitasyon. Lin Feng. Nang walang imbitasyon, nais ko pa rin na pumasok sa pagcutting conference. Gusto mo akong tumawa sa kamatayan? Talagang iniwan mo ang aming pamilya ye. Balang kahit. Walang sulat ng imbitasyon. Ano ang nagpapanggap mo? Mo ibinigay ang pera na iyon at makakuha ng impyerno sa dito. Sino ang sinabi ni Emarlin ay walang imbitasyon? Zenoka? Gilin, Ang iyong titik na imbita. nagtatanong ako sa iyo ng isang tanong. Anong uri ng bagay ang gusto mo na mag-alala tungkol sa aking pamilya? Gusto mong mamatay, hindi ba? Sa tingin ko ikaw ang gustong mamataya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay isang aso lamang ng aming pamilya ye. Karapat dapat din ng imbitasyon sa pera ng aking kapatid. At imbitasyon sa akin. Anak ko, Ito ay talagang bungho. Ikaw ay ligaw na aso na hit me. Lin Feng, ahas mo hit ang aking anak. Hindi ako tapos sa'yo. May darating. Ito ang dalawang ito sa aking paningin. Huwag hayaan ang mga ito na magulo sa iyo. Ang libangan ni Ginoong Lin. Lin Feng. Kung maghahanap ka ng taong magtatapon sa akin at sa nanay ko, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, kapag tumapak ka sa pagpugol sa banal na pagtitipon, siguradong mamamatay ka. Sa susunod na taon sa araw na ito, mag-alay ako ng insenso para sa iyo, ilabas siya. bitawan mo ako, Lin Feng. Tama ko. Astos ka. Bitawan mo ako. Sino ang nagpadala sa'yo? Ginong Lin, ako ang Pangulo ng South Province 100 Cities Chamber of Commerce. Liang Chungqiu, ang pinakamayaman sa Chia, ang nagpadala sa akin upang ihatid ang imbitasyon sa iyo. Sinabi rin ng pinakamayaman sa Chia, kung mayroon kang anumang pangangailangan, maaari mong sabihin sa akin. Napakamainat din ng iniisip. Ginoong Lin, nang walang galang, magtatanong ako. Ikaw ay taong lubos na iginagalang kahit ang pinakamayaman sa Chia. Bakit ka pupunta sa maliit na lungsod ng Hai upang dumalo sa maliit na handaan na ito? Alam mo ba, ang pangalan ng handang ito, Pagpugol sa banal na pagtitipon. ang banal na kanilang puputulin, ay ako. Ano, Ginoong Lin, papatawag ako ng tao. Upang likulin ang apat na dakilang pamilya. Huwag, walang sinuman ang dapat kumilos ng walang aking utos. Gusto kong makita kung paano nila puputulin ang banal. Ulat. Naipadala na ang imbitasyon sa kamay ng banal na hari. Magsisimula na ang pagpugol sa banal na pagtitipon. Mabuti. Ngayon, lahat ay handa na. Hinihintay na lang ang utos ng banal na hari upang gawing abo ang apat na dakilang pamilya. Pagkatapos ng araw na ito, ang mga hamak na ito ay mawawala na sa mundo. Isang pulutong ng langgam. Sa langit at lupa, walang makakapagligtas sa kanila. Diyos ko, ang mga prinsesa ng apat na dakilang pamilya ay nakaupo ng magkakasama. At ang lalaki sa gitna, sino siya? Nasisiraan ka ba ng bait? Iyon ang sugo ng pamilyang Liu, kumakatawan ng buo sa binata ng pamilyang Liu. Liu Qingtian. Malakas ba ang pamilyang Liu? Sa lungsod ng Hai, ang apat na dakilang pamilya ang langit. Hawak nila ang buhay na ugat ng ekonomiya ng lungsod ng Hai at ang ating kinabukasan. Ngunit mula sa South Province, kahit ang isang panggit ng puwersa lamang, ay madaling makakalipol sa apat na dakilang pamilya. At ang pamilyang Liu, Ang langit ng South Province.
Ngayon, kami ng 4 na dakilang pamilya ay nag-anyaya sa inyong lahat dito upang saksihan lamang ang isang bagay. Iyon ay ang aming katayuan bilang 4 na dakilang pamilya ay nakuha sa pamamagitan ng pagsusumikap ng aming 3 salinlahi. Imbes na umasa sa 4 na banal na halimaw, ngayon, ang aming angkan ng Kian ay puputulin ang imahen ng Xuanwu at tuluyang maghihiwalay sa banal na hari. Mga kababayan, kung tapat kayong susunod sa aking Panginoon, ipinapangako ko sa inyo. Lahat kayo'y magiging pangunahing lakas. Sa hinaharap, lalampasan natin ang Haicheng. At tataas ng matayog. Maging pangunahing lakas. Tumaas ng matayog. 3 taksil, sukab at hamak na nilalang. Nakangahas pang maging pangunahing lakas. Dito ngayon, ang inyong libinan at pagbagsak ang maghihintay. Linfeng, bakit ka nandito? Zenobia, tu, ikaw pala, walang kwentang ta. Linfeng, sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na manggulo sa aming bagong banal na pagtitipon at magsalita ng ganyan? Linfeng, binigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Ngunit tinanggihan mo. Ngayon, kung kailan nagtitipon ang mga bayani ng Haicheng, bigla kang zumingit. Tanging kamatayan ang sasapitin mo. Ibalik ko sa iyo ang salitang yan. 100 taon lang akong nagtago. Nakalimutan mo na ang aking dating katanyagan. Narito ako sa bagong banal na pagtitipon upang puksain ang kapalaran ng inyong 3 angkan. At putulin ang inyong kinabukasan. Kahit na isa ka lang mamamatay ng baboy, ano naman kung nabuhay ka nga ng 100 taon? Ang 4 na dakilang angkan ang humahawak sa mga pangunahing ugat ng Haicheng, politika, militar, medisina at kalakalan. Sa isang salita mo lang, pupuksain mo ang kinabukasan ng 3 angkan. Ang lakas naman ng loob mo. Tama. Kahit ang angkan kong Kian lang, kayang-kayang patayin ka. Angkan ng Kian. Hindi sapat. Paano kung isasama ang angkan kong Wu? Mga palabas na komedyante lang. Paano kung idagdag ang aking Kinchanfu? Zapat na bia yun? Malayo pa. 100 taon nang namamayani ang 4 na dakilang angkan sa Haicheng. At ngayon ay kasama na ang angkan ng Liu. Isang napakalaking puwersa. Ikaw, ganito ka magsalita? Gusto mo na bang mamatay? Linfeng, talaga namang. Di ka susuko hanggat di nakakakita ng kabaong. Pero ngayon, tamang-tama ang pagdating mo. Ipapaalam ko sa buong Haicheng na ang aming angkan ng Kian ay puputulin ang imahen ng Xuanwu at maghihiwalay sa walang kwentang banal na hari. Ang aming angkan ng Wu ay sisirain ang imahen ng Baihu at maghihiwalay sa banal na hari. Gayon din ang aking Kinchanfu. Kaming 4 na angkan ay magkakasama magtatakwil sa mga imahen, huhulihin ang banal na hari, at papatayin si Linfeng. Ang mga mapakunwarit mandaraya, dapat mawalan ng lahi. Yelinga, bakit ka nakatayo pa rin diyan? Linfeng, sinabi ko na kapag pumunta ka rito, mamamatay ka. Mawawasak din ang pamilya Bakit hindi ka sumusunod sa payo? Linger, maniwala ka sa akin. Ngayong araw, walang sinumang makakapinsala sa'yo. Ang pamilya Ye ay hindi kailanman mawawasak. Yelinger, ano pa ang pinagsasabi mo diyan? Samahan mo na kami upang siya'y patayin. Sige na. Noong ikinasal tayo, binasa ko ang mga sumpa. Maging mayaman man o mahirap, mananatili akong katabi mo. Hindi kita iiwan kailanman. Yelinga, ano ang ibig mong sabihin? Ang estatwa ng Zuke, hindi ko puputulin, ako si Yelinger. Linfeng, Yelinger, alam mo ba ang sinasabi mo? Kalabanin mo ba ang aming 3 malalaking pamilya? Kalabanin mo ba ang pamilya Liu, Yelinger? Bawiin mo ang sinabi mo kanina, para tayo'y parang hindi nakarinig. sinabi ko na, hindi ko iiwan si Linfeng. Linfeng, hindi ako nagsisisi na ikinasal ako sa iyo. Umaasa ako na sa susunod na buhay, mag-asawa ulit tayo. Hindi ko hinahangad ang kayamanan. Hangad ko lang ang isang tahimik na buhay. Linger, napakalayo ng susunod na buhay. Ang labanan ko ay ang kasalukuyan. Ang mga daga na ito ngayong araw. Papatayin ng asawa mo. Mabuti. Ang ganda ng pagmamahalan ninyong mag-asawa. Kung ganito ang gusto ninyo, tutuparin ko ang nais ninyo. Ihahatid ko kayo sa impyerno para maging mag-asawang bangkay kayo. Sinabi ko na, hindi kayo karapat-dapat. Ang walang kapantay na kapalaran ng 4 na malalaking pamilya. Ngayon ay makikita, tanging ang pamilya Ye ang mananatili magpakailanman. Tama na. Binalaan na kita. Kapag nakita mo ulit ang pamilya Liu, ibaba mo ang ulo mo. Anong walang kapantay na kapalaran? Anong pamilya Ye na mananatili magpakailanman? Dahil sa isang walang kwentang tulad mo, hindi mo kayang hadlangan ang 3 malalaking pamilya. Kahit na may kakayahan ka, kailangan mo ring tanungin ako kung papayag ba ang pamilya Liu. Sige, kung gayon. Idagdag mo pa ang aking pamilya Liu. Sapat na pia? Pamilya Liu? Ano ba yan? Ay, ang ignorante mong bagay. Ang ginto ng pamilyang Liu ang una sa timog lalawigan, at ang kanyang sandigan sa likod ay isang super boss mula sa kabisera. Ang pagpuksa sa iyo ay kasing dali ng pagbaliktad ng palad. Patang lalaki. Payo ko sa iyo, lumuhod ka na lang at tanggapin ang kamatayan. Para mas mabilis at hindi masyadong masakit. Una sa timog lalawigan. Boss sa kabisera. Kahit na si Xeligo, ang pinakamayamang tao sa Gretsia.
Sa harap ko, ay hindi nakahas na magsalita sa akin ng ganyan. Anong klaseng tao ka ba? At nangahas na tawagin ng direkta ang pangalan ng pinakamayaman sa tiyak. Ngayong araw, hindi na kailangan ng emisaryo. Ako muna ang magbibigay sa iyo ng aral. Emga tauhan. Dakpin sila at baliin ang kanilang mga paa at kamay. Paano ito possible? Isang mabahong magmamantika lang. Paano mo na itumba ang mga tauhan ko? Tama. Isa lang akong magmamantika. At ngayong araw, kayo naman ang aking babantikain. Dahil sa kabutihan at katapatan ng inyong mga ninuno, bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Bago mawala ang insenso, lumuhod kayo at humingi ng tawad at kalimutan ko na ang lahat. Hahayaan kong manatili ang swerte ng inyong tatlong pamilya. Lin Feng. Akala ko may gagawin kang kakaiba. Hindi ko inasahang ito pa rin ang iyong paloloko. Kawangis na kawangis ng iyong mandarayang ninuno. Ngunit 100 taon na ang nakalipas, ang iyong ninuno ay nakatakas sa aming matandang ninuno. Ngunit hindi niya kami maloloko. Sige, unahin kong putulin ang swerte ng iyong pamilya, Kian. 100 taon na ang nakalipas. Ang iyong pamilya ay mga hamak na mamamayan lamang, naging mayayamang mga ngalakal sa lungsod. Hanggang sa maging pinakamayaman sa Haicheng. Ngayon, agawin ko ang swerte ng iyong pamilya at ang iyong pamilya ay magiging hamak na mamamayan muli. Naririnig ko ba ng tama? Gusto niyang gibahin ang pinakamayaman at wasakin ang pamilyang Kian? Paano siya nangahas? Nakakatawa talaga. Ang aking pamilya ay nakatayo ng matatag sa Haicheng. Sa loob ng 100 taon, puno ng kasaganaan. Hindi basta-basta mababagsak ng sinuman. Ang aming 10 bilyong ari-arian, hindi basta-basta mawawala sa sabi mo lang. Anong klaseng tao ka ba? Lin Feng, tinapakan ko na ang insenso. Titingnan ko kung paano mo gibahin ang aking pamilya. Nawala ang insenso, naputol ang swerte. Nagalit ang Xuanwu, libo-libo ang yuyuko. Ang pamilyang Kian dapat wasakin. Ang rebulto ay umungol. Mari Peng, tama ang mga sabi-sabi. Tiyak may ginawa kang paraan para magsalita ang rebulto. Hindi ako naniniwalang magagawa mong gibahin ang pamilyang Kian. Tama. Lin Feng, huwag mong isipin na sa ganito. Ay matatakot ako. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking pamilya ay nakakuha na ng 10 bilyong kontrata. Bukas, magtutulungan tayo. Ang posisyon ng aking pamilya bilang pinakamayaman sa lungsod ay lalong magiging matatag. Lin Feng, kung ito ang sinasabi mong parusa, sana, mas marami PA. Proyektong bilyon-bilyon? Sige, sa loob ng 10 minuto. Gagawin kong parang alapaap ang proyektong iyan. Ulat. Ang lahi ng pamilya Kian ay nawasak. Ang estatwa ng Xuanwu ay gumagalaw. Isipin mo, ang mga langgam na ito ay nangahas na sumuway sa harap ng banal na hari. Gusto kong lumabas at patayin silang lahat. Si Aligo, inuutosan kita sa loob ng 10 minuto. Ipabangkarot ang pamilya Kian sa Haicheng. Pag lumagpas ka, panagutan mo. Narito na ang utos ng banal na hari. Ta, ipunin ang lahat ng matatapang ng grupo. Gamitin ang lahat ng yaman. Sa loob ng 10 minuto, wawasakin ko ang pamilya Kian. 10 minuto. Hindi ka ba natatakot masiraan ng bait? Ang pamilya Kian ay may bilyon-bilyong pundasyon. Gusto mo itong gibahin sa 10 minuto? Panaginip lang iyan. Seryoso, kung gising ka pa, umuwi ka na at matulog ulit. Kung panaginip o hindi, malalaman nyo rin. Lin Feng, sa tingin ko, sinasadya mo lang ako patagalin. Pero wala akong oras dito. Ha, putulin ninyo ang estatwang ito and Geek Xuanwu. Huwag mong gawin yan, kung hindi, mamamatay ang pamilya mo ng napakasakit. Tingnan natin kung paano mo papatayin ang aking pamilya. Binibini. May masamang balita. Akasabi lang, kinansela ang kontratang bilyon-bilyon. Inatake tayo sa negosyo. Bumagsak ang stocks. Umurong ang mga investor. Bangkarote na ang pamilya Kian. Ano? Bangkarote na ang pamilya Kian? Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Lin Feng? Sinabi ko, mauubos na ang swerte ng pamilya mo. Malapit na ang kapahamakan. Ito na ang parusa. Paano pwedeng mangyari? Ang pamilya Kian ay nakatayo sa Haicheng ng 100 taon bilang pinakamayaman. Sobrang yaman, malawak ang koneksyon. Paano ka? Pwedeng bumagsak at magkawatak-watak ng ganito. Gago ka. Ikaw talaga. Binayaran ka ni Lin Feng. Kaya ka nandito, nanggugulo, nanghihikayat sa mga tao. Ta, dalhin niyo siya at itapon sa ilog. Binibini. Totoo ang sinasabi ko, binibini. Maniwala ka sa akin. Lin Feng, kung bangkarote ang pamilya Kian, ako ang unang makakaalam. Huwag mong isipin na dahil binayaran mo ang isang alila ng pamilya Kian. Maluloko muntag na ako. Ang mga balak mong iyan. Nalalaman ko na. Talagang wala ng lunas ang pamilya Kian. Wala na silang pag-asa. Ayaw mo pang magising. Nakakalungkot. Ikaw ang walang lunas. Yang sinasabi mong swerte. Ako si Kian Linglong ay hindi naniniwala. Ngayon, puputulin ko ang estatwang ito at ilalantad ang panloloko mo. Subukan mo kung masira ang imahe ng Diyos, ang buong pamilya Kian ay magiging kasama sa pagkalipod. Ziege. Tingnan ko ngayon, paano ako at ang pamilya ko mapapahamak dahil sa sirang imahen. Isa ka lang manggugulat ng baboy. Paano mo mapapahamak ang pamilya Kian? Dumating ka, taba.
Linfeng, ang imahe ng Black Tortoise, pinugutan ko na ng ulo. Nasaan ang parusa ng langit? Nasaan ang kaparusahan? Linfeng, anong laban mo sa akin? Pinugutan ng ulo ang Black Tortoise. Galit ang tao at Diyos. Ang pamilya Qian, 3 henerasyon ang mawawala, 9 na angkan ang papatayin. Linfeng, bakit ka nandito piarin? Nanggugulo ka lang. Bukod sa magsalita. Ano pia ang kaya montag? Hindi ba papatayin mo ang siyam na angkan ko? Halika. Nanggugulo lang ba? Malalaman mo na agad. Tatay, bakit ka nandito? Pero mabuti na rin na nandito ka. Tulungan mo akong magpaliwanag. Sabihin mo sa kanila kung bangkarote na ang pamilya Qian. Kung may kaparusahan ba, para mahayag ang panloloko nitong manloloko. Linfeng, dalhin na kita sa ibang lugar. Delikado ito. Ayos lang, Linger. Hintayin natin at panoorin ang palabas. Panginoon Qian, pinugutan ng ulo ng anak mo ang imahe ng Diyos. Ang pamilya Qian wala ng pag-asa. Nababaliw na ba ito? Sa ganitong pagkakataon, nagsasabi pa ng kalokohan. Mukhang talagang. Gusto niyang mamatay. Gago, sa harap ng tatay ko, nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Mukhang talagang nagmamadali kang mamatay. Tatay, ipapatay mo siya agad. Tumahimik ka. Tatay, sinampal montag ako? Qian Linglong. Gusto kitang patayin. Alam mo ba, sa Ancestral Hall ng Qian, lahat ng ancestral tablets ay nabasag. Sa sementeryo ng Qian, itim na usok ang lumalabas sa mga libingan ng ninuno. Malapit nang mabangkarote ang Qian Group. Mawawala na ang pamilya Qian. Imposible. Paano ito nangyari? Pinugutan ko lang ng ulo ang isang imahen. Hindi ba ito panluloko lang? Paano mabangkarote ang pamilya Qian? Bakit nabasag ang MGA Ancestral Tablet? Kakagaling ko lang mula sa ibang bansa. Nagdala ka agad na malaking problema. Sinabi ko sa iyo, pinoprotektahan ng imahen ng Black Tortoise ang pamilya Qian. Pero ngayon, nasira ang imahen, naputol ang swerte. Ang pamilya Qian, ganap ng nawasak. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Emarlin. Baka may pag-isa pa tayo. Pinapaluhod montag ako. SA kanya? Imposible. Hindi ako naniniwala. Isang maliit na rebulto lang yan. Hindi nito mapapabangkarote ang pamilya natin. Gago, lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Kung pipilitin mo ako, patayin mo na lang ako. Ayaw mong lumuhod? Gayon din, papatayin kita. Tatay, Ngayon, para sa taong to, papatayin mo ba ang sarili mong anak? Tama. Luluhod ka o hindi? tatay, Lumuhod. Linglong. Gino. Ha 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 ha. ako si Qian Linglong. Paano ako luluhod sa isang mabahong magtutuli ng baboy? Ang pamilya Qian. Paano mawawasak dahil lang sa isang salita ng taong to? Huwag mo akong lukuhin. Alam kong hindi ikaw ang tunay kong tatay. Suot mo lang ang mukha ng tatay ko. Nagpapanggap bilang siya at kasabwat mo si Linfeng para linlangin ako. Ngayon, papatayin kita at tatanggalin ang maskara mo para makita ng lahat ang tunay mong mukha. Nasaan ang maskara? Bakit hindi matanggal? Ha? Patay na po ang Ginoo. Pinugutan ng rebulto, pinatay ang sariling ama. Yan Linglong ang ginawa mo. Kinamumuhian ng langit at tao. Hindi ka makakapag-reinkarnasyon. Patay-patay na. Patay na sina Patriarch Qian at ang dalaga. Kama. Totoo ang kama. Totoo pala ang sinabi ni Linfeng. Linfeng. Ano ang nangyari? Linger, maraming kasalanan si Qian Linglong. Karma ang nangyari sa kanya. Kung hindi magsisi ang mga Zhu at Wu, sasabay kayo sa pamilya Qian. Ang lakas ng loob. Narito kami, tingnan natin. Kung sino ang maglalaho sa aming mga Zhu at Wu. Ang Mga Patriarch and Gitsu et Wu, ang mga pinakamakapangyarihan, ay personal na dumating. Tapos na si Linfeng. Tatay, siya ang impostor. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nalason si Qian Linglong, pakiusap sa ama. Hulihin ang magnanakaw na ito. Patay na si Qian Linglong, wakas na ang pamilya Qian. Kayong mga pamilya Zhu at Wu, sigurado bang susunod kayo sa pamilya Qian? Ha ha ha. Sino ang nagsabing patay si Qian Linglong? Malinaw na namatay si Miss Qian sa harap namin. Di ko sinabi ni Patriarch kung nabuhay si Miss Qian, ibig sabihin di
May paraan ba si Patriarch Wu na buhayin ang patay? Buhay na. Buhay na talaga si Miss Qian. Patriarch Wu. Ayang buhayin talaga ang patay. Ano ba ang nangyari sa akin kanina? Qian Linglong. Muntik ka nang mamatay kanina, ginamit ko. Ang banal na gamot na ibinigay niyong Master Liu para iligtas ang buhay mo. Galing pala sa pamilya Liu ang gamot. Grabe, ilang kayamanan. Ang hawak niyong Master Liu, ayang buhayin pa ang patay. Walang katumbas ang halaga nito. Akala ko ang 4 na dakilang pamilya. Ang pinakamataas na, pero mas makapangyarihan pala ang pamilya Liu. Ano ang sinasabi ninyo? Tutubea ang paros ang ito? Paano na ang pamilya Qian? Ang gagawin namin? Ha 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 ha. Pakiusap, emissary, iligtas ninyo ang pamilya Qian. Ako si Qian Linglong. Maging apat hanggang kamatayan ay ang Master Liu ng pamilya Liu. Dahil namatay na ang matandang patriarch ng pamilya Qian. Ikaw na ang bagong patriarch ng pamilya Qian. Ang pamilya Liu Ay magpupundo ng 100 bilyon para sa pamilya Qian. upang muli kayong maging pinakamayamang pamilya. Gayon, pinata. Nabuhay ko na si Qian Linglong. Ang pagkalugi ng pamilya Qian ay malulutas ng pondo mula sa pamilya Liu. Ngayon, ano pa ang mga paraan mo? Tunay nga ang pamilya Liu At hindi lang ang paraan ang lamig. upang wasakin ang pamilya Qian. Agad itong iniligtas ng pamilya Liu sa harap ng mga pamilya Zhu at Wu. Halos walang pag-asa ang binatang ito. Lin Feng, papauwiin kita ng mga tauhan ko. Hindi na kailangan. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Ang tatlong pamilya ng Haicheng ay mamamatay ngayon. HMP, kaya bang yabang Montag. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Gayon, Ang mga pinuno ng aming mga pamilya Zhu at Wu ay nandito. Walang pag-asa kang mabuhay. Zhuhan yon. Buhon kaing. Pareho ninyong putulin ang banal na rebulto at patayin ng tuluyan itong mga ngayon sa pagdiriwang. Yilinga, huling pagkakataon mo na ito. Kung ihihiwa mo ang Diyos-Diyosan sa iyong espada, mananatili ka pa ring prinsesa ng 4 na dakilang pamilya. Ngunit kung mananatili ka sa tabi ng munting kaibigan na ito, ang tanging kalalabasan mo ay kamatayan. Sinabi ko na, mananatili ako sa tabi ni Lin Feng magpakailanman. Mabuhay ng magkasama, mamatay ng magkasama. Mabuti, mabuti, mabuti. Anong gandang mabuhay ng magkasama, mamatay ng magkasama. May nagtanggol sa iyo noon, kundi, nalipol na sana ang iyong pamilyang Ye. Pagama iniutos niya, napatawarin ang iyong buhay, ngunit, ang batang ito ay dapat mamatay ngayon. Lahat, ihanda ang mga espada, patayin ang banal. Ipagtanggol ako. Sino yun? Malalaman Montag rin agad. Kumilos. Ang inyong dalawang pamilya, Zhu at Wu, sigurado bang susunod sa kapalaran ng pamilyang Qian? Lin Feng, ikaw ang dapat mamatay ngayon. Ang banal na imahen ng Azure Dragon na ito, ako, si Su Hanyon, ay tiyak na hihiwa. Ang banal na imahen ng White Tiger na ito, ako, si Wu Hongying, ay tiyak ding hihiwa. Ang insenso ay nawala, ang kapalaran ay naputol. Ang dalawang pamilya, Zhu at Wu, ay magigiba at mawawasak. Ha ha ha. Sa tingin ko, kayo ang dapat lipulin. Ang aking Imperial Celestial Mansion ay kumakatawan sa kataas-taasang otoridad ng Haicheng. Ang pagbabawal sa inyong dalawang pamilya ay kasing dali ng pagpihit ng palad. Ako ay isang makapangyarihan sa martial arts. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng aso. Ganoon ba? Kaya nga lang kayo kaya ay makakatiis. Sa galit ng Azure Dragon at White Tiger. Ang Diyos-Diyosan. Gumagalaw muli ang Diyos-Diyosan. Ulat, at kagalang-galang, muling gumalaw ang mga banal na imahen. Ang Panginoon ng ang unang pamilya, ay personal naman sa banal na Panginoon, at naghanga nasaktan ang banal na Panginoon. Isang langgam, na nahas panghawakan ang tunay na dragon. Kahit na ang banal na hari ay walang utos na ibinigay. Agad silang patayin ng walang libingan. Kung sa normal na panahon, Makukuha ko ang kanilang buhay mula sa 10,000 liang layo sa isang hiwa ng aking espada. isang maliit na lokal na puwersa lamang sa ilalim ng pamilyang Long. Ipapaalam ko na ngayon sa pamilyang Long at ipaghahanda sila. Hintayin lamang ang utos ng banal na hari, at lipulin ang Imperial Celestial Mansion na iyon. Ha ha ha. Ganitong uri ng hamak na panlilinlang. Marami na akong nakitang ganyan. Bata, yamang ikaw ay humahanap ng kamatayan, ipagkakaloob ko ito sa iyo. Mga tauhan ng Imperial Celestial Mansion. Narito, sundin ang aking utos. Pawalan Ang mga pamilyang Lin at Ye, upang sila ay hindi na muling makabangon magpakailanman. Lin Feng, umalis ka na. Kung kikilos ang Imperial Celestial Mansion. Hindi ko rin kayang ipagtanggol ka. Ang Imperial Celestial Mansion, isang pangatlong uri lamang na pwersa. Paano nangahas na magsalita ng mayabang? Nabawalan ako, si Lin Feng. Gusto kong makita kung sino talaga ang mababawalan. Ang utos ng banal na hari, bakit hindi pa dumating? Panginoon ng Pamilya Long, iniutos na ng banal na hari, kumilos na tayo. Ziga, ipasa ang aking utos.
Agad na ipasara ang Qin Fu sa Haicheng. Pilitin ang pinuno ng Qin Fu na lumuhod sa harap ng banal na hari. Si? Paano? Isang mabahong maglalantad ng baboy ka lang, nangangahap ka pang baliktarin. Ang aking Qin Fu? Tama, malapit nang mawalan ng lahat ang iyong Qin Fu. At ikaw, Zoomyun, ay luluhod sa harap ko. At yuyuko sa paggalang. Ipasarado ang Qin Fu. Pilitin ang pinuno nito na lumuhod. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa maglalantad ng baboy nito para magsalita ng ganyan? Bastos. Huwag mong insultuhin ang aking ama. Mga tauhan, punitin ninyo ang kanyang bibig. Bubunutin ko ang kanyang dila, dudurugin ang kanyang mga ngipin. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Hoy, sandali lang. May interesado ako ngayon, gusto kong makita kung paano niya. Ako paluhurin. Hoy bata, huwag mong sabihing inaapi kita. Sa loob ng kalahating oras, kung nagawa mo ito, kung gayon, maaari kong palampasin ang Qin Fu. Kung hindi, kailangan mong lumuhod dito at magpakamatay sa harap ng lahat. Bakit kailangan pa ng kalahating oras? Sapat na ang 5 minuto. Lin Feng, ano ang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, may kumpiyansa ako. Si. Maghihintay ako ng 5 minuto. Nasa pinit na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Esajingin ka o. Sinasadya mong patagalin ang oras. Ngunit bago yon, dapat putulin ang ulo ng mga sirang rebultong ito, gawing katawa-tawa. Ang payasong ito, Ziege. Kung gayon, ako muna si Zuhanyon ang unang pumutol. Zuhanyon, babalaan kita sa huling pagkakataon. Sa iyong kapalaran ng Qin Fu, kung patayin mo ang dragon, mamamatay ka. At mawawala ang iyong espiritu. Ilagay mo ang espada ngayon. At maaari pang magkaroon ng daan ang pamilya Zhu. Ha, Lin Feng, kahit anong sabihin mo ngayon. Ang asul na dragon na ito, kailangan kong patayin, ako si Zuhanyon. Ha, ngayon, papatayin ng aking pamilya Zhu ang dragon. Puputulin ang lahat ng ugnayan kay Lin Feng at ipapaalam sa lahat na ang pag-akyat ng aking pamilya Zhu ay walang kinalaman sa kapalaran ng asul na dragon. Ngayon, papatayin ng aking pamilya Wu ang tigre. Wawasakin ang mga walang kwentang salita ni Lin Feng. At ipapaalam din sa lahat na ang kasaganaan ng aking pamilya Wu ay walang kinalaman sa kapalaran ng puting tigre. Mahusay, 3 na sa 4 na rebultong ito ang naputol. Ang aming 3 pamilya ay tiyak na magiging matagumpay sa hinaharap, Yellinger. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, ang rebulto ng Zuke. Puputulin Montag BA o hindi? Ako si Yellinger, hindi isang taong taksil sa guro at lahi. Ang rebulto ng Zuke, hindi ko puputulin, Yellinger. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa aking pagdating, kahit ang 3 malalaking pamilya, maging ang 3 mundo at 9 na langit. Walang makakagalaw kay Linger kahit isang buhok. Ganun BA? Tatay, 5 minuto na. Oras na, batang lalaki, hindi ako lumuhod, natalo ka, ano ngayon? Ikaw ba ang luluhod o ako ang tutulong sa iyo? Huwag magmadali, ang parusa ng Qin Mansion ay darating na. AME, mukhang pinili mo ang tulong ko, mga tao. Sabihin, Panginoon ng Mansyon, masama ang balita. Ang pamilya Long ng kabisera ay dumating. Isinara ang Qin Mansion ng buo. Tinanggal ang posisyon mo. Sinabi rin nila, kung hindi ka luluhod kay Ginoong Lin, walang maiwan sa akin siyan mangzion. Ano ang sinabi mo? Tatay, hindi mo kailangang kumilos. Hayaan mo akong gawin ito para sa iyo. Patayin ang mapagmataas na ito. Isang tusok, isang tusok. Patayin sa pamamagitan ng linchi. Zoomyun, naririnig mo ba? Gusto ng anak mong babae na luhuran ako, patayin ako sa linchi, kung hindi. Ikaw muna ang tumusok ng unang saksak. Walang galang, Lin Feng, hanggang ngayon ay nagmamalaki ka pa rin. Papagulungin ko ang mga buto mo ngayon. Bubutasan ang iyong mga matang aso, gagawin kayong mag-asawang mas masahol pa sa kamatayan. Lin Feng, hindi ka ba sobrang yabang kanina? Subukan mong magmalaki ulit, tingnan ang Panginoon ng Qin Mansion. Kung papatayin ka niya. Zoomyun, ang espada ay narito. Maglakas loob ka kaya? Walang galang, Lin Feng, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Tatay, patayin mo siya. Panginoon ng Qin Mansion, ang ekspresyon na ito ay mukhang tunay na galit. Kawawa naman ang batang lalaking ito. Ah, tatay, ano ang ginagawa mo? Matandang Zhu, ano ang ginagawa mo? Ako si Zhu Hongyun, hindi magaling na nagturo sa anak. Nagalit kay Ginoong Lin, ngayong araw ay handa akong ibigay ang aking buhay. Pakiusap, Ginoong Lin, patawarin ang buong angkan ng pamilya Zhu. Ano? Ang Panginoon ng Qin Mansion ay talagang lumuhod. Totoo ang sinabi. Talagang nagawa niyang paluhurin ang Panginoon ng Qin Mansion. Lin Feng,
Ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo? Asawa mo ako. Isang mabahong magmamanso lang. So yun. Ang buhay mo ay walang halaga sa akin, naputol na ang kinglong. Tapos na ang swerte ng mga Zyu. Tiyak na mamamatay. Sana nakinig ako noon. Kung nakinig lang kay Lolo, di mapipigilan ang kapalaran. Naku, gugutumin mo ba ang buong angkan namin? Tatay, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ibinigay ito? Bakit ka lumuhod? Bakit mo siya pinakiusapan? Tumigil ka. Alam mo ba kung sino si Ginoong Lin? Hindi natin siya dapat galitin. Ganito na ang nangyari. Yuna, lumuhod ka muna. Magsorry ka, tapos uwi tayo sa Kinchanfu para maghintay. Ayoko umuwi. Ang kapal Montag. Lao Tzu, gayon ka ulang nalaman na duwa ka pala. Natatakot ka sa isang mangangatay? Ako, si Wukyangkon, hindi tako. Wukyangkon. Dahil sa 10 taong pagkakaibigan, umalis ka na. Ang pagkatao ni Ginoong Lin. Ay hindi dapat galitin ng angkan nyo, Ginoong Lin. Talaga? Sige. Galitin KONGA ang angkan KO. Laoju. Ayaw umalis ng anak mo. Bakit mo pinipilit? Kung gusto mo nang umalis, tulungan kita. Tatay. Tatay. Lin Feng. Grabe naman si Ginoong Gu. Akala ko, si Ganliglong ang pinakamasama sa pagpatay sa tatay. Pero ikaw, Wukyangkun, mas masahol ka pa. Parehong-pareho kayong masama. Kadiri, Wukyangkon. Bakit? Bakit mo pinatay ang tatay ko? Juhanyon. Intindihin Montag. Kung hindi ko siya pinatay, mamamatay din ako. Tinutulungan kita. Katarant aduhan. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Wukyangkon. Mula noyon. Magkakagalit na ang Kinchanfu at ikaw. Magkakagalit. Juhanyon, ang Kinchanfu Montag ngayon. Wala nang karapatan. Ahahaha, napakalakas ng presyur. Nakita ko na ang pag-atake ni Ginoong Gu. Ngunit ngayon, mas malakas pa ang kanyang presensya kaysa noon. Nalampasan Montag ang Divine Power Realm? Tatay, umabot ka na sa Divine Power Expert. Haha, tama. Salamat sa Divine Power Pill na ibinigay sa akin ni Ginoong Liu. Nalampasan ko na ang Divine Power Realm. Sa buong Haicheng. Wala nang katulad ko. Hahaha, ang Grandmaster lang ang makakapagwagi sa rurok ng martial arts. Ngunit pagkatapos pumasok sa Divine Power Realm, nagiging tunay na Immortal Cultivator na. Kahit sa Southern Province, may pwesto ka na. Kaya pala may lakas ng loob mong patayin si Ginoong Zhu. Juhanyon. Ngayon, ang iyong Kinchan Mansion. Gusto mo pa bang maging mortal na kaaway ko? Ikaw. Lahat ito dahil sa iyo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Lin Feng, babayaran mo ito ng buhay mo. nakakatawa talaga. Si Wukyangkun ang pumatay sa tatay mo. Natatakot ka sa kanyang kapangyarihan, hindi mo siya magawang kahigantihan. Pero sa akin mo ibinubuhos ang galit mo. Sige, narito ang buhay ko. Kung may lakas ka, kunin mo. Ang Divine Power Expert, kayang harapin ang libu-libong sundalo mag-isa. Kahit sa gitna ng hukbo, kayang kunin ang buhay ng general ng kaaway. Parang kumuha lang sa bulsa. Si Lin Feng na ito. Kahit pumatay siya ng ilang bodyguard, ganoon lang yan. Ngayon, Talagang mamamatay na siya. Ang mga Ye, protektahan si Lin Feng. Lin Feng, ang Divine Power Expert ay hindi na natin. Makakaya. Umalis ka na, hahabulin ko muna sila. Napakalakas ba talaga ng Divine Power Expert? Ha 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 ha. Sa ilalim ng Divine Power, lahat ay langgam. Lin Feng, huwag na nating pag-usapan na basura ka na ngayon. Kahit Grandmaster ka pa, sa kapangyarihan ng Divine Power Expert, isang suntok lang, pwedeng maging abo ka. Yele, maging abo? Sa tingin ko, hindi ako ang magiging abo, kundi ang iyong pamilyang Wu. kaya bang? Lin Feng, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo kayang labanan ang Divine Power Expert. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako masasaktan. Ang lalaking ito, nagsasabing pwedeng maging abo ang Divine Power Expert. Sa tingin ko, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang lakas ng Divine Power Expert ay sapat para basagin ang bundok at hatiin ang lupa. Ngayon, talagang mamamatay na siya. Tatay, isang maliit na Lin Feng lang. Hindi karapat-dapat para atakihin mo. Hayaan mo na lang akong anak mo. Lin Feng, huwag mo nang sabihin na tatay ko. Kahit na ako, isang dakilang guro,
ay kayang gawin kang patay na walang libingan. Naku, pati si GNG. Wu ay umabot na sa antas ng dakilang guro. Mukhang ang Haicheng ay magiging sakop na ng pamilya Wu. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang umaksyon si Ji Wu. Si GNG. Wu pa lang ay kayang durugin ang batang ito. Dakilang guro. Mga simpleng galaw lang hindi sapat. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan mo ang suntok ko. Mag-ingat, Lin Feng. Kaya mo palang saluhin ang atake kong ito. Palagi ka palang natatago ng tunay mong lakas. Salungat lang sa atake ng isang insekto. Anong nakakagulat? Mas magugulat ka sa susunod. Hindi sapat ang pagsasanay mo para maging kalaban ko. Umuwi ka at magsanay pa ng 10,000 taon. Hong Ying, Nasira ang aking danchan. Binalag mo ang aking danchan. Sinira mo ang landas ko sa martial arts. Lin Feng, ang lakas ng loob mo, sa harap ko. Ay sinaktan mo ang anak ko at sinira ang kanyang dansyan. Wala kang pag-asa. Tatay, sinira niya ang danchan ko at pinutol ang landas ko sa martial arts. Gusto ko siyang mamatay. Lin Feng, 100 taon kang nandaya, nilinlang mo ang 4 na pamilya. At ngayon ay sinira mo pa ang dansyan ng anak ko. Bibigyan kita ng 3 segundo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, ipaparanas ko sa iyo ang tunay na kahulugan ng matinding pagdurusa. Maganda ang salita, ngunit marumi ang ginagawa. Gusto mo ang buhay ko? Sige, kunin mo kung kaya mo. Ano ang sinabi mo? Lin Feng, ang lakas ng loob mo. Si Ji Wu ngayon ay isang malakas na espiritual na makapangyarihan. Nasa landas na ng pagiging immortal, lahat ng nasa ilalim ng espiritual ay mga insekto. Ngayon ay hinahamon mo siya, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Tama, sa buong Southern Province, wala pang 100 espiritual na makapangyarihan. At sa Haicheng, siya ang pinakamataas, nag-isa sa lungsod, ikaw. Bilang isang magbababoy, nakarating ka hanggang ngayon. Nakakagulat talaga, ngunit ang palabas na ito ay dapat matapos. Espiritual na makapangyarihan. Sa mundo ng pagiging immortal, pinakamababa lang. Dito lang sa maliit na Haicheng maaari kang maghari-harian. Talagang palakas sa balon, hindi alam ang laki ng mundo. Anong ipinagmamalaki ng batang ito? Hinamak pa ang espiritual na makapangyarihan. Nagpapanggap lang, matigas ang ulo, ang espiritual na makapangyarihan ay kayang. Hamunin natin? Sedge, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng espiritual na makapangyarihan. Tunay na Martial Dragon Elephant Fist. Ito ang pambihirang kamao ng pamilya Wu. Sinasabing ang isang suntok na ito ay kayang puksain ang kaluluwa, ang batang ito. Naku, Ang laki ng lakas, Lin Feng, siguradong mamamatay ka. batang lalaki, kahit na may kunting kakayahan ka. Pero kapag lumabas ang Zenwu Longqiang Fist, siguradong mamamatay ka. Zen Wulong Siyang Fist. Yan katawa-tawa. Ito ang suntok na ibinigay ko sa inyong ninuno. Nasa ika-4 na antas ka lang, tapos magpapakita ka pa sa harap ko. Malapit ka nang mamatay, tapos magmamalaki ka pa? Pero, Malapit ka nang magpakailanmang pumikit. Tatay. patay na si Patriarch Wu. Hindi man lang nakalapit si Patriarch Wu. Malubhang nasugatan lang sa isang malakas na sigaw. Ano ba ang pinanggalingan nitong batang ito? Tapos na ito, nagtulungan ang 4 na malalaking pamilya para patayin ang santo. Ngayon, 3 na ang bumagsak, at ang isa pa ay direktang nagtaksil. Kung maipapalabas ito, wala nang mukha ang 4 na malalaking pamilya. Higit pa sa mukha. Napakalakas nitong si Lin Feng. Hindi pa sigurado kung mabubuhay pa ang 3 pamilya. Ang sitwasyong ito, malapit nang magbago. Paano ito nangyari? Paano mo natalo ang isang malakas na makapangyarihan? Impossible ito. Sa iyong asong mata, syempre imposible. Pero ito ang katotohanan. Sinabi ko na, ang kapalaran ng inyong 4 na malalaking pamilya ay nakasalalay sa akin, si Lin Feng. Magtaksil sa akin, ay walang iba kundi kawalan ng pag-asa. Nawasak na ang pamilyang Qian. Ngayon, ang pamilyang Zhu at pamilyang Wu na lang ang natitira. Impossible, impossible ito. Hindi matatalo ang 3 pamilya. Mangyaring tumulong, Ginoong Emisary, iligtas ang aming 3 pamilya. Mangyaring tumulong, Ginoong Emisary, iligtas ang aming 3 pamilya. Mangyaring tumulong, Ginoong Emisary, iligtas ang aming 3 pamilya. Batang lalaki, sa totoo lang, ang pagtayo mo hanggang ngayon Ay talagang hindi ko inaasahan. Pero, kahit gaano kalaki ang iyong kakayahan, sa harap ng aking pamilyang Liu, Kailangan mong yumuko sa akin. Sabihin ko sa iyo, kung ngayon ka lang, tumigil at sumuko,
maaari kong isipin na humingi ng payo sa aking ginoong binata. Pagawin kang aso. Ginoong emisary, mula ngayon, handa kaming igalang ang pamilyang Liu bilang Panginoon. Mangyaring patayin ang batang ito, Ginoong emisary. Tumahimik ka. Tumahimik kayong mga walang kwenta. Wala kayong kapatan na maging aso ng aking ginoong binata ng pamilyang Liu. Batang lalaki, ano ang masasabi mo? Oo nga pala, sabihin ka OSAIO. Basta pumayag kang maging aso ng aking ginoong binata ng pamilyang Liu. Maaari mong sakupin ang buong lungsod ng Haicheng. Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo sa kanila kanina. Ano ang ibig sabihin yan? Ang iyong ginoong binata, hindi pa karapat-dapat maging aso ko. AMP, ano? Ang iyong ginoong binata, hindi pa karapat-dapat maging aso ko. Ano ang sinabi mo? Ang yabang naman ng batang ito, bata. Isang kaangalan na kunin ka bilang aso ng aming binata. Kung ayaw mo ng mukha, sige, maghintay ka ng kamatayan. Ha 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 ha, Lin Feng. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar, ano? Ngayon, na-offend mo na ang buong pamilya Liu, AME. Kaya kaming tatlong pamilya, ngayon ay may kaligtasan na. Bata, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ang aming binata ngayon ay nasa daan na papunta rito. Kung titigil ka na ngayon, lumuhod at maghintay ng kamatayan, baka bigyan kita ng mabilis. Ganoon ba? Gusto ko ang hindi mabilis. 3 angkan ng Haicheng, ngayon ko kayo wawasakin. Awit ng Azure Dragon. Unggol ng White Tiger. Dumating na ang parusa. Yung master, masama ang balita. Ang Kinchan Mansion ay pinagbawalan, ang kapangyarihan ay kinuha. Ang Kinchan Mansion ay wala na sa pangalan lamang. Ano ang sinabi mo? Yung miss, masama ang balita. Ang Wu Family Dojo ay tinamaan ng kidlat. Lahat ng miyembro ay walang nakaligtas. Ang pamilya Wu ay wala na. Ano ang sinabi mo? Ang 3 pamilya na Zhuqian at Wu ay taksil, lang ang kanilang guro at kinain ang kanilang pinagmulan. Nakatanggap na sila ng parusa. Mula ngayon, ang Haicheng ay ipagmamalaki ang pamilya Ye. Dumating na SI Young Master Liu. 3 pamilya, tanggal sa listahan. Ang pamilya Ye ang pinakamataas. Tinanong mo takya ako, si Liu Qingxiang. 3 pamilya, tanggal sa listahan. Ang pamilya Ye ang pinakamataas. Tinanong mo takya ako, si Liu Qingxiang. Ang iyong lingkod ay bumati sa pagdating ng binata. Malugod na pagbati kay Young Master Liu. Tumayo kayo. Young Master Liu, sa wakas ay dumating ka na. Ang batang ito ay napakayabang at balak niyang lipulin kaming 3 pamilya. Mangyaring, Young Master Liu, ipagtanggol mo kaming 3 pamilya. Sabihin mo, ano ang nangyari? Binata. Sa 4 na malalaking pamilya ng Haicheng, maliban sa pamilya Ye na tumalikod, ang natitirang 3 Ay winasak ng taong ito na si Lin Feng. Itong batang ito ay nagtago ng hindi maliit na kapangyarihan. Nakita kong magaling siya, kaya naisip kong kunin siya para maging aso mo. Pero ayaw ng batang ito, at higit pa. At ano pa? ZAPA. Young Master Liu, sinabi pa ng batang ito na hindi ka karapat-dapat maging aso niya. Bata. Ikaw ba ang nagsabi nito? Tama. Ang iyong pamilyang Liu ay talagang hindi karapat-dapat maging aso ko. Pero wala tayong hidwaan. Kung aalis ka ngayon, may oras ka pa. Paano kung hindi ako alis? Kung ikaw ay magiging kasabwat ng masasama, ang kapalaran ng mga pamilyang Zhuqian at Wu ay magiging kapalaran din ng iyong pamilyang Liu. Ang kapalaran ng mga pamilyang Zhuqian at Wu ay magiging kapalaran din ng iyong pamilyang Liu. Huwag kang magmalabis. Ikaw na mabahong anak na magpuputa, akala mo, dahil winasak mo ang ilang. Pangatlong uri na pamilya sa Haicheng, may karapatan ka na bang? Makisagutan sa akin, sa binata ng pamilyang Liu. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pamilyang Liu? Lin Feng, talaga bang ganito ka kawalang-galang? At nangangahas ka pang magsabi na gigibayin mo ang buong pamilyang Liu. Akala mo ba ikaw ang tunay na emperador? Oo. Lin Feng, kahit gaano pa kalaki ang kakayahan mo, ngayong araw ay dito ka mawawala. Ang pagkawasak ng 3 pamilya ay magiging kapalaran din ng pamilyang Liu. Sa buong Timog Lalawigan, wala pang nakakapagsalita sa akin ng ganito. Akala mo ba, dahil may Liang Chongqiu kang sinusuportahan? At ang 100 Cities Chamber of Commerce, makakapalagayan mo na ako. Kilala mo sila. Hehe, hindi lang basta kilala. Dalhin ninyo sila rito. Gago, bitawan mo ako. Ang kapal montak. Ako ang gobernador ng Timog Lalawigan. Kayong dalawa, ang laki ng apog ninyo. Nangahas kayong mag-utos ng isang walang kwentang tao para harapin ako. Gusto mo takpeng mavasak ang 100 Cities Chamber of Commerce, MO? Gusto mo ba matanggal ang tungkulin mo bilang gobernador ng Timog Lalawigan? Liu Qingxiang, pinakayuhan kita. Huwag mong saktan si Ginoong Lin kung hindi, magsisisi ka. Mawawasak din ang pamilyang Liu mo dahil dito. HMP, Maxizizi? Sa buong buhay ko, hindi ko pa alam ang kahulugan ng pagsisisi. Ipasa ang utos ko. Wazikin on 100 Cities Chamber of Commerce. Ang gobernador ng Timog Lalawigan. Palitan. Ang gobernador ng Timog Lalawigan. Palitan. Opo. Pangulo, hindi maganda ang sitwasyon. Inatek ng pamilyang Liu ang Chamber of Commerce. Lahat ng miyembro ay gustong umalis, na-freeze ang mga ari-arian. Mawawasak na ang Chamber of Commerce. Gobernador, may utos mula sa itaas na tatanggalin ka sa tungkulin. Ano ang sinasabi mo, Montak? Ginoong Lin, talagang humihingi kami ng paumanhin. Baka hindi na kami makakatulong sa inyo ng 100 Cities Chamber of Commerce. Huwag kayong mag-alala. Hindi mawawasak ang 100 Cities Chamber of Commerce.
Hindi matatanggal ang tungkulin mo. Kayong dalawa sa mga darating na araw, tataas lang ang inyong katayuan. Anak, ang laki ng bunganga mo. Akala mo ba, dahil winasak mo ang tatlong lalaking pamilya? Pantay-pantay na tayo? Sasabihin ko sa iyo, Ang mga ganoong pamilya, kaya kung magtaguyod ng daan-daan sa isang minuto. at mas malalakas pa sila. Qian Linglong. Narito ang order na 50 bilyon at cash na 1 trilyon. Ang pagiging pangulo ng 100 Cities Chamber of Commerce. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Salamat, Binata Liu. Su Henyon. Ngayon ay bakante ang posisyon ng gobernador ng Timog Lalawigan. Hayaan mo na lang akong mamuno sa mga Jew. Salamat, Liu She. Wuhon Gaying. Ito ang Zaohuadan, makakapag-ayos ng sirang dansyan mo. Maaari ring tumaas ang kultivasyon mo ng isang malaking antas. Nga pala, nagdala rin ako ng ilang martial artist. Simula ngayon, tutulungan kanilang magbukas ng martial arts hall. Mulan Gayon, Martial Arts Family Kana SA Southern Province. Salamat, Liu She. Ngayon, wala ng mga sandigan mo. Ang tatlong dakilang pamilya ay patuloy na umaangat. Ano pa ang laban mo sa akin? Hindi mo nakinaran to. Iibiya, Lifeng. Hindi lamang hindi kami nawasak, kundi mas lalo pa kaming umangat. Nanginginig ang buong lalawigan. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Linfeng, kung may utak ka. Lumuhod ka na at tanggapin ang kamatayan. Pero huwag kang mag-alala. Sinira mo ang dansyan ko, kaya hindi rin kita papatayin ng madali. Pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. Linfeng, lumuhod ka na. Linfeng, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Alam ko, kayong lahat na naririto. Ikinagagalak na may panalo ako, si Lin Feng. Liu Qingshan, talaga bang akala mo? Ang sandigan ko ay silang dalawa. Sino pa ang sandigan mo? Ang sandigan ko ay ako mismo. Ang akala mong numero 1 sa Southern Province, puno ng kapangyarihan. Sa paningin ko ay parang maliit na langgam, walang kwenta. Paano malalaman ng mga tulad ninyong maya ang kapangyarihan ng malaking ibon? Lahat, tatlong ginoo. Ang apat na dakilang pamilya ng Haicheng, maliban sa iyi family, ay nawasak na. Ngayon, ang panganay na Liu ng Southern Province, si Liu Qingshan mismo ang lumahim. Gustong ilihin ang decade. Tinanggal din niya si Liang Chunqiu sa pwesto bilang pangulo. Ang pamilyang Liu, isang simpleng lokal na hari-hayan sa Southern Province. Naglakas loob ang galawin ang mga tauhan ko sa Tialigo. At naghahamon pa sa harap ng Sign King. Talagang naghahanap ng kamatayan ang pamilyang Liu. Isipin mo, ang daming langgam na naglakas loob manghamon sa harap ng Saint King. Tialigo, kung hindi ka kilos. Pupunta na ako sa Haicheng at papatay ng papatay. Wala pang utos ang Saint King. Hindi na ako makapaghintay. Ang pamilyang Liu ang gumalaw sa mga tauhan ko. Kung hindi sila pipigilan, akalain nilang sila ang hari sa dakong tiyan na ito. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa Haicheng. Lipulin ang pamilyang Liu. Opo. Nababaliw na ba tong batang to? Hinahamak pa niya ang pamilyang Liu. Akala mo ba tao siya sa Beijing? Nagwasak lang ng 3 pamilya. Nagwawala na ng ganito. Talagang hindi niya alam na may iba pang mas magaling. At mas mataas pa sa kanya. Ang galing ng hindi mahalaga na yan. Matagal na akong hindi nakakita ng taong kasing yabang mo. Ang huling ganyan kayabang, siguro 100 taon na ngayon. Hindi ko alam kung tao o hayop na siya ngayon. Pero gusto ko talagang durugin ang mga tulad mong matitigas ang ulo. Masaya akong makita kang lumuluhod at nagmamakaawa. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sayang, hindi mo na makikita yan. Liu Qingshan, huling pagkakataon na to, umalis ka na kasama ng mga tao mo. Mabubuhay pa ang pamilya mo. Pero kung magpumilit ka, mawawala na ang pamilya mo sa Timog Lalawigan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan din kita. Lumuhod ka ngayon at dilaan mo ang sapatos ko. Tapos ibigay mo sa akin ang asawa mo. Ziyilinga. Baka sakaling palayang kita. Kapag natuwa ako sa kanya. Hindi. Yelinga. Mahal na mahal mo si Linfeng, di iba? Kung paglilingkuran mo ng maayos si Ji Liu. Mabubuhay si Linfeng. Ano, ayaf Montag? Ayaw mo gawin ang simpleng bagay na to. Ikaw, Liu Qingshan, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Pagkatapos ngayon, mawawala na ang pamilya mo at ang 3 lalaking pamilya. Linfeng. Mag-isa ka lang, gusto mong labanan si Ji Liu. Labanan ang pamilya Liu, parehong impossible. Ji Liu. Dinumisa ng taong to ang pamilya natin. Hindi siya makapatawad. Pakiusap, Ji Liu, patayin ninyo siya. Pakiusap, Ji Liu, patayin ninyo siya. Pakiusap, Ji Liu, patayin ninyo siya. Bata, kung gusto mong mamatay, bibigyan kita. Ipapakita ko sa iyo na ang kapangyarihan, kayamanan. At lakas na pinagmamalaki mo ay walang kwenta sa haap ko. Iutos mo, sa loob ng 10 minuto mula ngayon. Wasakin ang lahat ng konektado sa batang to. Maliban kay Yelinger, may utos mula sa taas. Kyle anggan buhay si Yelinga. Opo. Ang kagalang-galang. May demonyong aura rin si Liu Qingshan. Posible kaya? Zhu Juyin, Linfeng, ano ako? Minamalit kita dati. Hindi ko inaasahang may ganyan kang koneksyon. Pero ano naman? Sa harap ng pamilya Liu, kahit anong koneksyon meron ka, kailangan mong sumunod. May mas malakas PA palagi. Linfeng, huwag ka nang magpumiglas. Bumaba ka na at humanda sa kamatayan. Linfeng, ano na ang gagawin? tama ang sinabi ni Zhu Hanyon.
May mas magaling pa sa'yo, may mas mataas pa sa langit. Liu Qingshan, akala mo ba ang kapangyarihan mo ay pwedeng gamitin para paglaruan ng iba? Hindi mo alam ang kapalaran mo ay hawak din ng iba. Lin Feng, matigas talaga ang ulo mo. Sa buong timog lalawigan, sino ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganito? Hawak ninyo ang buhay ko. Sasabihin ko sa inyo, nandito ang buhay ko ngayon, sino sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan? Liu Qingxian. Hindi mo ba alam, ang kapalaran ng pamilya Liu, kayang hawakan na matanda? Sino ito, napakayabang? Gusto mo bang mamatay? Xia Li Guo? Ano? Zia? Jia, ang pinakamayaman. Kayo, bakit kayo nandito? Kung hindi ako dating, akala ng iba, ang pamilya Liu ang hari ng dakilang Jia. Liu Qingxian, ang yabang Montag. Ay, hindi po. Sa buong dakilang Jia, sino ang makakapantay sa inyo? Ang aming pamilya, Liu ay walang halaga sa harap ninyo. Alam mo na palang walang halaga ang pamilya mo. Akala ka o ikaw ang boss. Sabihin Montag, bakit ka nandito? Ginong Jia, ang pinakamayaman. Itong batang ito, hindi lamang niya winasak. Ang tatlong pamilya na sinusuportahan ko, hinamak pa niya ang pamilya Liu. Ang pagpunta ko rito, Ay para lang turuan siya. Tama po, Ginong Chia, ang batang ito ay walang respeto. Minsan niyang sinabi, kahit na si Ginong Chia ang nakatayo sa harap niya, ay wala rin siyang halaga. Napakayabang, pakiusap, parusahan ninyo siya, Ginong Chia. Ano? Sinabi rin niya iyon? mukhang hindi na kailangan kong kumilos. Si Ginoong Pia na ang papatay sa kanya. Pero ito rin ang magandang pagkakataon para magkaroon ako ng merito. Ang lakas ng loob mo, hinamak mo si Ginoong Chia. Ginoong Chia, huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa batang ito. Liu Qingxian. Subukan mong hawakan siya. Liu Qingxian. Subukan mong hawakan siya. Ginoong Chia, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ginoong Lin, kayo po. Pagpugay kay Ginoong Lin. Bakit siya lumuhod? Tama si Ginoong Lin. Ako si Chaligo, sa harap ni Ginoong Lin. Ay talagang walang halaga. At ikaw, Liu Qingxian, Ay isang asong gubat lamang sa Southern Province. nangahas kang kumagat kay Ginoong Lin. Anong parusa ang naraapat sa'yo? Tama ba ang narinig ko? Si Chia, ang pinakamayaman ay nagsabi. Siya ay walang-wala sa harap ni Lin Feng. Hindi yung Lin Feng na ito. Sino ba talaga siya? Bakit ba tuwing may malaking tao, laging may sumusuporta sa kanya? Baka mayroon siyang nakatagong pagkatao. Ang sandigan ni Lin Feng sa likod ay si Chia, ang pinakamayaman? Imposible. Kung ganoon kalaki ang kanyang sandigan, paano siya nagtitinda ng karne ng baboy sa Haicheng? Tapos na. Tapos na ang tatlong malalaking pamilya natin. Ginoong Lin, paumanhin, nahuli ako. Ipagpapasya ninyo po. Kung paano harapin ang pamilya Liu, bakit ninyo po siya ang pinakamayaman? Dahil sa isang nagtitinda ng kanin ng baboy, ininsulto ang aming pamilya Liu, huwag kang magsalita ng walang galang. Ginoong Lin ang ininsulto mo, kung siya ay walang kwenta, ang iyong pamilya Liu Ay malamang na mas mababa pa sa alikabo. Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Ang pamilya Liu ay may ari-arian na trilyon, pangunahin sa Southern Province. May connection pa sa kabisera at madaling makukuha ang aking buhay. Paano ko siya papaluhodin, tama ba, Ginoong Liu? Liu Qingxian, Zalbaheng Hayop ka. Nangahas ka pang magbanta sa buhay ni Ginoong Lin? Mukhang hindi na kailangan ng Southern Province ang maliit mong sinta. Ipinahayag ko, mula ngayon, ang pamilya Liu ay tatanggalin, ipagbabawal sa buong lungsod. Sa loob ng Southern Province, sinumang lalapit sa pamilya Liu. Ang aking pamilya Liu, 100 taon ang pinaghirapan para umabot sa tuktok ng Southern Province. Hindi dapat masira dahil sa akin. Chia, ang pinakamayaman, pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo po ako. Pagkakataon? Mula sa sandaling ininsulto mo, si Ginoong Lin. Ang kahihinatnan ng pamilya Liu ay isa lamang, kamatayan. Pakiusap, Ginoong Lin, magsalita po kayo. Paano hatulan ang pamilya Liu? Liu Qingshan, matagal na kitang sinabihan. Kung hindi ka alis, ang kahinatnan mo ay katulad ng sa tatlong pamilya. Ngayon, dumating na ang parusa. Si Aligo, mula ngayon, ayaw ko na siyang makita. Opo, halika. Ihatid niyo siya palabas. Oras ng tuloy sa Southern Province. Chia, ang pinakamayaman, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Chia, ang pinakamayaman, hindi ko na gagawin. Chia, ang pinakamayaman. Kahit si Ginoong Liu ay hinatid na palabas. Lin Feng. Ako, si Alilo, muna, ay bulag at hindi nakilala ang bundok tay at nakasakit sa inyo. Kung payag kayo, mula ngayon, handa akong maging bakat kabayo, magbayad sa lahabang buhay. Handang maging tauhan ng pamilya Yi, itatapon ang lahat. Para lang mabuhay. Ako rin, handang maging kapatid ng pamilya Yi. Tutulungan ang pamilya Yi na maging hari ng Haicheng. Nung una, nang malaman niyong isa lang akong magbabatay ng baboy. Gusto ninyong patayin agad ako. Ngayong alam niyong may kapangyarihan at yaman ako. Bigla kayong nagsisip-sip. Sinabi ko na sa inyo, kapag sinira ang rebulto ng Diyos, mamamatay talaga. Ayaw ninyong makinig si Aligo. Opo, Dahil nila, Hilahin ninyo sila. Huwag. Lin Feng. Lin Feng. Hindi mo kami pwedeng hulihin. Coming apart. Ang mga prinsesa ng Haicheng.
Sa katawan, sa ganda. Hindi kami papatalo kay Yilinga. Linfeng, kung gusto Montag. Pwedeng maglingkod sa iyo habang buhay. Ganyang kaganda lang. Di ako interesado. Alice. Bitawan mo ako. Bitawan Montag, K.O. Linger, tapos na ang tatlong masasama. Mula ngayon, ang pamilya Yi ang maghahari sa Haicheng. Mabuti. Ang pangyayaring ito ngayon, itago ninyo. Ayaw kong agad. Lantaan mo na kung pagkatao. Naintindihan? Oo, naiintindihan ka o. At si Lion Chunkyu. Pati ang alkalde ng Nancheng, matuwid sila. Pwedeng itaas ang posisyon. Nauun avan. Lin Feng. May sasabihin ako sa iyo. Ginoong Lin, hindi na ako makikialam. Lin Feng, sino ka talaga? Bakit ka tinulungan ng pinakamayamang siksya? At saka, bakit ang lakas ng ufu mo? Hindi pa nahahanap si Sujuin. Nakatago ang kaaway. Mas kaunti ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao, mas mabuti. Ganito kasi, Linger. Noong mga nakaraang taon, pumunta ako sa Tibet para magbakasyon. At nailigtas ko ang buhay ng pinakamayamang siksya. May utang siya sa akin. Ang pangyayari ngayon, para na ring bayad niya yon. Mula ngayon, wala na kaming koneksyon. Tungkol naman sa Kung Fu noong araw. Nag-aral ako sa isang dalubhasa. Medyo magaling naman ako. Pasensya na, matagal kitang nilinlang. Ganun pala. Buti na lang tinulungan ka ni Xia. Kung hindi, hindi ko alam ang gagawin. Sige na. Tapos na yon. Hoy, Yilinga, umuwi ka agad. Sa inyo ngayon din. Ano nga, Linger? tinawagan ako ng tatay ko para umuwi. Hindi ko alam kung ano nang nangyari. Tara na. Hey, pagkabalan Montag, K.O. Pagkabalan Montag, K.O. Ang trilyon kong yaman bilang si Liu Min. Ibibigay ko lahat sa iyo. Pagkabalan Montag, K.O. Hindi ko inaasahan na ako, si Liu Qingtian, na naghari-harian sa buong buhay ko. Matatalo pa ng isang magbababoy. Ayoko. Ihulog na yan. Oy, oy. Boss, dumating ka na. Munting Giliw. Pinatay mo lang dapat yung magbababoy na si Lin Feng para makuha ka o si Yilinga. Yang simpleng bagay na yan, di mo pa nagawa. Wala kang silbi sa akin. Boss, May katulong kasi si Lin Feng, si Chialigo. talagang di ko siya kayang talunin, boss. Boss, pakiusap, huwag mo akong patayin. Anong silbi ng buhay ng munting giliw na to? Zixia Ligo, isang basura lang yan. Sa likod K.O. May elder ng Sword Immortal Sect at ang sinaunang demonic sovereign, Zhu Juyin. Narinig K.O. yung Xia Ligo. Utang na lang kay Lin Feng yun. Ngayon, bayad na, yung utang. Si Lin Feng, munting giliw pa rin yan. Mukhang para makuha ko si Linger. Ako mismo ang kailangang kumilos. Boss, kung ikaw ang kikilos, siguradong mamamatay si Lin Feng. Ma, uminom ka ng tubig. Ayoko. Linfeng, buhay KPA. Bakit ka pa bumalik sa pamilya, Ye? Di pa ba sapat yung hirap na dinala mo sa amin? Ma, dinala ko si Lin Feng. Sa 4 na pamilya, 3 na ang nawala. Tayo na lang ang natira. Wala nang mga api kay Lin Feng. Ha? Nawala na ang 3 pamilya. Ano NG nangyari? Mahaba yung kwento. Di ko may paliwanag ng basta-basta. Kahit na nawala na ang 3 pamilya, ang pamilya Ye. Dahil sa munting giliw na to, malapit ng mabangkarote. Munting giliw, di pa kita napaparusahan sa nakaraan. Huwag kang gagalaw. Papatayin kita ngayon. Bufan, anong ginagawa mo? Ano? Tanungin mo tong munting giliw kong. Anong ginawa niya sa amin? Ano nang magagawa ni Lin Feng sa inyo? Wala naman. Pinigilan lang nila ako dati pumasok sa New Saint Conference. Kaya pinaalis ko sila. Yun lang. Zinontok Montag ako. Mula pagkabata, hindi ako sinasaktan ng nanay ko. Tapos ikaw ang mangahas? Isa ka lang aso ng pamilya, Ye. Ngayon nangangagat ka na ng amo? Babaliin ko talaga ang binti mo. Tigil. Tatay. Kids Ocean, Linga. Ang tagal nating hindi nakita. Magkakilala kayo. siya ang... Ika si Lin Feng, PBA? Ako ang kababata ni Linger. Pumalik ako. Paalang siya makita. Kababata. Nakikipagkulitan lang siya sa akin noon, hindi ko siya gusto. Tapos nagpunta siya sa Beijing. Hindi ko alam. Bakit siya bumalik ngayon? Tatay, bakit mo ako minadaling pauwiin? Dahil ba kay Kids Ocean? Tama. Si Chia Ochan ang kababata mo. Ngayon, siya ay isang malaking tao sa Beijing. Nasa ilalim siya ng Super Sec, ang Sword Immortal Sec, napakataas na. Dumalaw siya sa pamilya Ye. Hindi mo ba siya gustong makita? Sword Immortal Sect. Ang unang sect sa Daxia. Panggalan lang yan. Sa loob ng sec, kaunti lang ang natutunan ko.
Sword Immortal Set. Malakas ba yan? Anong alam mo, mamamatay mano? Huwag kang magsalita kung di marunong. Walang nagtuturing sa iyo na pipi. Umalis ka diyan. Mamaya na kita kakausapin. King Xiaoshan, kung bumalik ka para lang makita ako, nakita mo na ako. Pwede ka na umalis. Linga, paano mo kinakausap si Xiao Chen? Okay lang. Kahit anong sabihin ni Linger sa akin, okay lang. Linger, bukod sa pagbisita sa iyo, May isa pang mahalagang bagay na kailangan kong gawin. Ano iyon? wow! Linger, narinig kong malapit ng mabangkarote ang pamilya Ye. Dumating ako agad. Patulungan sila. At isa pa, para magpropose sa iyo. King Xiaoshan, hindi mo ba alam na may asawa na ako? Pinapayuhan kita. Huwag kang magbibiro ng ganyan. E ano naman? Kahit may asawa, pwedeng maghiwalay. At ang ganyang kute lang, hindi ka talaga bagay sa kanya. Kapag pinakasalan mo siya, puro pagsisisi at panghihinayang ang abutin mo. Ako lang ang tamang tao para sa iyo. Ako lang talaga. Ako lang ang makakapag-angat pa sa inyong pamilyang Ye. Dito sa Linger, may bilyon-bilyong kontrata, 10 gusaling pang opisina. Walang katapusang alahas. Basta payagan mo lang ang pagpapakasal ko sa iyo. Lahat ng ito ay sa iyo. Pagdating ng panahon, Mawawala na ang problema sa pagkalugi ng pamilya niyo. Anak, ano piabeng inisip Montag? Noon pa, kung hindi lang pipilitin ng lolo mo, napakasalan mo ang cute na ito. Ayoko talaga. Ngayon, Ang cute na ito, sa pamilyang Ye, libre lang kumain at uminom ng ilang taon. tama na. Itapon mo na siya. Si Pin Xiao ang tunay na pagpipilian mo. tama, ate. Hiwalayan mo na ang kite na ito, para ang pamilya natin Ye. Ay umasenso na. Tama ang sinabi ng nanay mo, Linger. Hindi kami pareho ng mundo ni Linfeng. Panahon na para hiwalayan mo siya. Bata, alam kong pinakasalan mo si Linger para sa pera. Sa card na ito, may 100 milyon. Basta pumayag ka lang sa diborsyo. Ang pera dito ay sa iyo na. 100 milyon. Ang laki. Linfeng, ano ang hinihintay Montag? Kunin Montag na. Ang card na ito, tapos hiwalayan mo na siya. Tama, Linfeng. Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, Habang buhay kang mananatiling kite na nasa ilalim. Kahit 1 trilyon pa ang ibigay mo, hindi mo kami mapaghihiwalay ni Linger. Ang kasal na ito, hindi ko papayagang mawasak. Ang kasal na ito, hindi ko papayagang mawasak. Lin Feng, ang kasal na ito. Ako si Yelinger, ayaw ko ring mawasak. Hindi ko iiwan si Lin Feng. Yelinga, nababalif ka na bia? Si Pin Xiao ay isang malaking tao sa kabisera. At estudyante pa ng Sword Immortal Sect. Ang sword immortal sect, gano bia kalakas? Ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong Dacia. Kapag pinakasalan mo si Pin Xiao, kahit saan, sa Haicheng, o sa kabisera ng Southern Province, magkakaroon ng lugar ang pamilya natin Ye. Ate, bakit mo tinatanggihan ang napakalaking kayamanan? Gising ka na. Huwag kang malinlang ng kite na ito. tama si Linger. Ngayong nalulugi na ang pamilya natin Ye. Si Xiao Chen lang ang makakapagligtas sa atin. Ako si Yelinger, hindi ko hinahangad ang kayamanan. Gusto ko lang isang taong para sa akin. Ikaf. Linfeng, huwag kang magpakita ng katangahan. Sa isang paglabas ko, 100 bilyon na order, hindi mabilang na alahas. Anong meron ka para pantayan ako? Anong maibibigay mo para kay Linger? 100 bilyon na order. Marami ba yan? Ha? Ikaw, munting engkantada, hinahamak mo pa ang 100 bilyon? Wala kang ang 100 sa bulsa. Engkantadang mas malinis pa ang bulsa kaysa mukha. Nagmamalaki ka pa rito. Ganoon ba? Paano kung ilabas ko? Ang halagang higit pa sa bigay. Ni Qin Xiaoshan na dote. Anong gagawin nyo? Hahaha, Ziga. Basta maipakita mo ang dote na mas mahal kaysa sa akin. Luluhod ako at tatawagin kitang ama. Sinabi mo yan ha? Pero kung wala kang maipakita, Papakasalain kita kay Linger at luluhod kang magmano. Handa ka bang sumang-ayon? Lin Feng, huwag mong tanggapin. Ngayon, walang tulong ni Xia. Hindi mo siya kayang pantayan. Linger, huwag kang mag-alala, tayo ay magkakaroon na ng dagdag na anak. CJ, tinahanda ko. Ang lakas ng loob nitong batang, doon na makipagkompetensya kay Kin. Parang gusto niyang mamatay. AMM, mas mabuti rin, siguradong matatalo siya ng husto. Sa oras na yon, ang pamilya Ye, hindi lang mawawala ang isang engkantada. Kundi makakapit pa kay Kin at angat ng todo. Ziga. Naihanda ko na ang mga regalo ko. Halagang 100 bilyon, par. Nasaan naman ang regalo mo? Ang isang card na ito ay kayang talunin ang dot mong 100 bilyon. Hahaha. Lin Feng, nababaliw ka na ba? May sira ba ang ulo mo? Isang sira-sirang bangko card lang, sabi mo. Kayang pantayan ang 100 bilyon ni Kin. Ano? Meron bang 1 trilyon dito? Hahaha. Par, tumigil ka na. Alam naming walang-wala ka. Kumuha lang ng card para magpangga. Akala Montag madali kaming maluko, pare? Alam kong engkantada ka,
Pero hindi ka o inakala na napaka-engkantada mo, nagloloko ka na sa sarili mo. Mukhang, tapos na ang laban. Totoo, hindi, subukan lang. Kung wala pang 100 bilyon sa card na ito, ako si Lin Feng. Mamamatay ako dito mismo. Lin Feng, huwag kang padalos-dalos. Kinsa Ocean, hindi dapat umiral ang pustahang ito. Hindi pwede yan. Ang sinabi ng isang tunay na lalaki, hindi na mababawi. O baka naman tako ka, tol? Linger, huwag kang mag-alala dahil nagsalita ako, sigurado ako sa sarili ko. 15 Ocean, hintayin mo na lang na tawagin kitang tatay. Lin Feng, ang kit-kite mo naman. Gusto mong mamatay, pero di ganyan. At saka, assets na lampas sa 100 bilyon? Mukhang may tupak ka sa utak. Uun ka, Linfeng. Ilang taon ka na namin inaalila sa pamilya Ye. Anong kaya mo? Di ba namin alam? Yan? Matigas ang ulo. Sige nanga. Pag namatay ka na, pwede nang hayagan ang anak kong babae. Napakasal kay Kinshao. Hey! Lin Feng, dahil Asawa ka ng anak namin sa pamilya Yi. lumuhod ka kay Kinshao, magsorry at maghiwalay na kayo. Makikiusap ako kay Kinshao na patawarin ka. Huling pagkakataon mo na to. Hindi ka karapat-dapat na pagluhuran. At saka ang mananalo ay ako. Ikaf, Si, Lin Feng, dahil ayaw mong tanggapin ang kabaitan. huwag kang magalit kung iwan ka ng pamilya Ye. Ikaw ang may gusto nito. Narito na si Manager Lin ng Seacrest Bank. Bakit pupunta dito ang manager ng Seacrest Bank? Ako ang tumawag. Lin Feng, di ba sabi mo i-verify ang assets? Kaya ipinatawag ko si Manager Lin ng Seacrest Bank para mag-serve bilang notaryo. Pa-i-verify ang assets mo dito mismo. Kung ang balance sa card mo Ay wala pang 100 bilyon, ikaw ay siguradong mamamatay. Hanjin Yi, Kinshao. Ako ay narito bilang notaryo mula sa Seacrest Bank. Sino ang gustong magpa-verify ng assets? Manager Lin. Zia, sabi ng batang to, 100 bilyon ang balance niya. Siguraduhin mo maayos ang pag-verify. 100 bilyon. Lin Feng, nandito na ang ta. Hindi ka naman siguro natatakot? Matakot? Bakit ako matatakot? I verify nyo na. Ito. Ang card na ito ay Manager Lin, anong nangyari? Great Xia Vermilion Dragon Card. Baka naman. Great Xia Vermilion Dragon Card? Baka naman. kailangan lampas sa 1 trilyon ang liquid assets para makakuha ng card na ito. Sa buong Dacia, wala pang 5 tao ang may ganitong card. Ano? Lampas sa trilyon. Ano nangyari? Paano makakaroon ng ganito karaming pera ang maliit na to? Ng ganito karaming pera? Tama si Manager Lin, siguradong may mali. Sige, imbestigahan mo ng mabuti. Pero, parang iba tong card na to sa mga nakikita ko dati. Zuempre iba. Kasi peak 2. Peking card. Bakit mo nasabing peke ang card ko? Kasi may tunay akong card. Ang card Montag. Iba na iba sa akin. Kung hindi yan peke, zino PA, si Yang Masterkin pala may ganito rin. Ganaman, malaking tao si Yang Masterkin sa Beijing. Madali lang sa kanya ang magkaroon ng trilyon sa puhunan. Kaya ikumpara natin ang dalawang card na to. Totoo, ilak ang card ni Xiao Chen. May ukit na silver dragon. Samantalang ginto ang kay Lin Feng. May ukit na 5 claw dragon. Talagang magkaiba sila. Zabi kaunan gabi iba es nakikita kao dati. Kung hindi nagpakita ng tunay si Young Masterkin, malamang nadaya tayo ng batang to. Ayos Linfeng. Humarap ka sa paggawa ng Peking Dacia Zulong card. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Manager Lin, ano ang parusa sa paggawa ng Peking Dacia Julong card? Paggawa ng Peking Dacia Zulong card, kamatayan. Lin Feng, nangahas kang magpeke para lang magyabang. Sayang, nakasalubong mo ako. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, mawawasak ang lahat ng plano. Tama. Ang card ko, hindi nga ito Dacia Zulong card. Ayos, inamin mo rin. Sige, dakpinzia. Ipakulong. Kung hindi, sasabihin ng mga tao na pinoprotektahan ng pamilya ang kriminal. Mawawasak ang pamilya. Pero, hindi rin ito peg. Kung hindi pika, ano? Dacia Long D card ang tawag dito. Sa buong Dacia. Isa lang ito. Hindi ito makukuha ng kahit sino, kundi ng pinakamayaman. Ha. Ano? Daxia long di card? Hindi ko yan narinig. Ikaf. Naman ikaw talagan. Daxia Longdikat? Lin Feng, hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin? Bagay na hindi namin narinig. Siyempre, ikaw lang may ganyan. Ha. Mga palakas sa balon. Kung hindi niyo narinig, hindi ibig sabihin wala. Kung tunay o peke ang card ko, subukan niyo at malalaman. Sige. Kaya ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ka mamamatay. Manager Lin, i-check ang pondo. Sige. Nabigo ang pag-check ng balance. Ha. Alam ka una, paano magkakaroon ng 1 trilyon ang munting ito? Lin Feng, talagang hinahangaan kita. Hanggang ngayon, peking card lang pala ang dala mo. Pero tapos na ang lahat.
Natalo ka, bata. Natalo ka. Ayon sa taya, gamitin mo ang espadang ito at magpakamatay ka ngayon din. Huwag. Sino ang nagsabi na talo ako? Ano PA? Hindi PA natalo? Hindi mabasa ng ATM ang balanse mo. Kung hindi ang pagkatalo, ano pa? Hindi mabasa dahil ang ES machine na ito. Ang halaga ng pondo na kayang basahin ito ay wala pang kalahati ng pera sa card ko. Haha, Linfeng. Huwag kang magmatigas. Ang galing mong magpangga. Ang ES machine ko ay kayang magbasa ng halagang hanggang 10 bilyon. Imposibleng lampas sa 1 trilyon ang pera sa card mo. Tama ka. At higit pa roon, Nagpapalipas ka pa ng oras, Lin Feng. Payo ko sa iyo. Lumuhod ka at tanggapin ang kamatayan. Sige, bata. Kung ganoon, bibigyan kita ng gusto mo. Manager Lin, maghanap ka ng makinang walang limitasyon sa halaga. Ngayong araf, Ipapaliwanag ko kay Linfeng kung bakit siya mamamatay. Walang limitasyon ang ES machine na ito. Ngunit ikaw, bata, imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking pera. Mas mabuting sumuko ka na. Huwag nang magpumiglas pa. huwag nang magdaldal. Ay swipe mo na. Ikaf. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Huwag nang tumingin. Malamang mabibigo ulit ito. Dahil wala talagang pera ang batang ito. Matagumpay ang pag-check ng balanse. Natitirang balanse, 100 trilyon. 100 trilyon? Paano nangyari yon? 15 Ocean. Nanalo ako. Ano? Paano nangyari yon? Siya, isang munting ito. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Malamang, katumbas na iyon ng yaman ng pinakamayaman sa malaking tiya. Sino ba talaga ang batang ito? Lin Feng, saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Linger. Sasabihin ko sa iyo ang lahat mamaya. Naku, Lin Feng. Kanina, medyo malakas ang boses ni nanay. Ang laki pala ng pera mo. Bakit hindi mo sinabi sa nanay mo? Malamang, nababahala ka. Kung paano gagastusin ang perang ito. Bigyan mo naman kami ng konti. Tutulungan ka namin. Hahaha. Uun ga, payaf. Tayo naman, magkakapamilya. Kapag may ginhawa, dapat magbahagi, di ba, bayaw? Linfeng. Kung ganoon kayaman, tulungan mo na kami. Para malampasan ang krisis. Noong akala ninyo, dukha ako at walang-wala. Halos ako'y itinaboy niyo ng tuluyan. Ngayong alam niyo, may bilyon-bilyon ako. Magkakapamilya na naman daw. Tanong ko ang pamilya wala na bang kahiyan? Lin Feng, ganyan ka ba magsalita? Sa mahabang panahon, sa pamilya libre ka ng kumain at tumira. Hindi ba mabigat ang utang na loob? Tama, Linfeng. Baka naman gago ka? Ate, pakyos ab Montag naman. Hindi ko hayaang gumastos si Lin Feng ng kahit piso. Sabi ko, ano man ang piliin ni Lin Feng. Narito ako palagi sa kanyang likuran. Ikaf. Pinakain ako ng pamilya Kalokohan. Sa mahabang panahon, sarili kong pinagpaguran nagtitinda ng baboy. Mula noon hanggang ngayon, wala akong nagastos sa inyo. Ngayon, kayong mga salot, huwag nang umasa. Makakakuha ng kahit sentimo, 15 Ocean. Ako ang nanalo, ikaw ang talo. Ayon sa usapan, lumuhod. Tawagin mo akong tatay. Luluhod ako? Imposible. Kung ganoon, tatalikuran mo ang usapan. Ano naman kung tinalikuran? Totu, mayaman ka. Ngunit sa Dacia, walang saysay ang yaman. Dito, kapangyarihan at lakas ang basehan. Ang pamilya Qin ay dakila sa Beijing. Malawak ang impluensya. Ako pa, may kinalaman sa Jian Xianzong, higit sa lahat. Pagkiskisin kita. Parang langgam lang. Anong magagawa mo? Ay, ang Jianxianzong ang sandigan mo. Sige, sabihin ko sa'yo. Ang Jianxianzong na pinagmamalaki mo. Sa paningin ko, walang kwenta ang Jianxianzong. Ano naman ang gagawin mo? Anong klaseng tao ka? At manghahamak sa Jian Xianzong, sabihin ko sa'yo, kahit isang ordinaryong miyembro ng aming sekta, kayang durugin ang lahat ng puwersa. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, lahat ng batas at tuntunin, paang basahan, madaling wasakin. At sasabihin mo, walang kwenta ang Jian Xianzong? Parang nawawala sa sarili mo. Hehe, tama ka, Lin Feng. Ano pa ba ang saysay ng kayamanan? Kay Qin Shao pa rin ang huling desisyon. Gustuhin man niyang pawiin ka, kaya niya. Sa tingin ko, dapat kang lumuhod at ibigay ang pera kay Qin Shao. Baka sakaling masyahan si Qin Shao at Patavarin KPASA Buhay Montag. Nakakatawa talaga. 15 Ocean, ikaw mismo ang nagpasya sa pustahan. Ngayon, binabawi mo na. At pinapaluhod mo pa ako. Sige na nga. Ayaw ko rin maging ama ng tulad mong maliit na kaibigan. Pero ngayong araw na ito, talagang luluhod ka. Ikaw, maliit na kaibigan. Ano ba ang ipangpapaluhod mo sa akin? Kung hindi ka luluhod, tutulungan kitang lumuhod. Narito na ang Pangulo ing Long Family Mula S.A. Kabizera.
Ang Long family mula sa kabisera? Bakit sila narito? Para kaya kay Kinshe, Linfeng? Ang pangulo mismo ng Long family ang dumating. Kung magwawala ka pa ngayon, talagang wala ka ng pag-asa. Pangulong Long, mukhang para sa pagpapagamot niya sa akin. Hayaan muna natin mag-inay si Qin Xiaoshan. Pagalingin muna natin si Pangulong Long. Ako si Long Gacheng ng Long family. Narito ako upang humingi ng tulong medikal para sa aking kuya, si Long Taiji. Humihingi ng tulong medikal. Buwatuo, para kaya sa pagpapagamot sa iyo. Ang Long family ang pangunahing angkan sa Dacia. Ang mga doktor na maaari nilang kunin ay tiyak na mas mahusay kaysa sa akin. Bakit pa sila pupunta sa aming Yi family para humingi ng tulong? Maliban na lang kung tiyak na para kay Qin Xiao ito. Si Qin Xiao ay isang mag-aral ng Sword Immortal Sect. Tiyak na mayroon siyang mga mahiwagang gamot mula sa Immortal Sect. Para sa kanya, ang paggamot sa mga sakit ay walang kahirap-hirap. Tama ba, Qin Xie? Tama. Hindi lang ako mayroon ng immortal na gamot na nagbibigay buhay, kundi nag-aral din ako ng Lihim na medisina ng Immortal Sect. Kaya, Pangulong Long, tiyak na para sa akin ang pagdating niya. Sinasabi mo bang para sa iyo ang pagdating ni Pangulong Long? Nakakatawa naman. Linfeng, ano ba ang pinagbubulong-bulungan mo diyan? Kung hindi para kay Kinshao ang pagdating ni Pangulong Long, para sa iyo kaya. Tama. Para sa akin talaga siya. Tama. Para sa akin talaga siya. Ha ha ha. Linfeng, ano ba ang sinasabi mo, Tak? Ang Panginoon ng Long ay dumating para sa iyo. Sino ka ba, manggagamot? Pinapatawa mo, Tak, ako. Ha ha ha. Linfeng, ito ang Panginoon ng Long. Huwag kang magbiro ng ganyan, bawiin mo ang sinabi mo. Linger, hindi ako nagbibiro. Talagang para sa akin sila. Kung hindi ka naniniwala, ano yan? Ginong Long, ganito ba? Malubha ang kondisyon ng kuya ko. Sinabi lang niya sa akin na ang makakapagpagaling sa kanya ay nasa pamilyang Yi sa Haicheng. Ngunit hindi niya sinabi kung sino. Kaya, sa mga nandirito, Kung sino man kayo. Kung may makapagpagaling sa kuya ko, ang aming pamilyang Long ay magiging magkaibigan magpakailanman. Anuman ang hilingin mo, matutupad ng aming pamilya. malinaw na alam ng Panginoon ng Long na nandito si Jikin sa bahay natin, kaya't nagmamadali siyang pumunta. Nagpapanggap ka pa? Marunong ka rin ba ng medisina? Hoy, ang usapan natin, mamaya na. Hintayin mo dito at tingnan mo kung paano ko Pagagalingin ang Panginoon ng Long. Ito ay tiyan siya gumay, isang nakamamatay na kondisyon. Hindi makakabuhay ang pasyente ng lampas 30 at walang lunas. Kaya tinawag itong tiyansya. Ang Panginoon ng Long ay nasa 45 na. Isang himala na. Nakabuhay siya ng ganito katagal. Ano? Ganito kalubha, talaga bang magagamot? Hindi ito magagamot ng iba. Ngunit ako, si Qin Xiaochan, maaring hindi. Hinanap ng aming pamilya ang lahat ng manggagamot. Kahit ang Gigu Yisheng, wala siyang magawa. Jikin, sigurado ka bang mapapagaling mo ang kuya ko? Ang Gigu Yisheng ay isang ordinaryong manggagamot lamang. Siyempre, hindi niya magagamot ang tiyansya gumay, gamit ang aking mga pamamaraan. At gamot mula sa mga immortal, gagaling ang Panginoon ng Long. Gikin, kung mapapagaling mo ang kuya ko ngayon, mula ngayon, Ang aming mga pamilya, Long at Qin, ay magiging magkaibigan magpakailanman. Naku, kung mapapagaling ni King Xiaoxian ang Panginoon ng Long, delikado si Linfeng. kung gayon, gagawin ko ang lahat. Lumayo kayo ng kaunti. Tianmen Shesan 10. Simula. Tianmen Shi Sanjian, ang pinakamataas na antas ng paggamot. Talagang may kakayahan si Xiao Chen. Bakan ga niya mapagaling ang tiyansya gumay. Tianmen Shi Zhen, pagtusok sa mga puntos. Kuya, gumaganda na ang kalagayan ng Panginoon ng Long. Ang kasanayan ni Xiaochan sa medisina ay tunay na kahanga-hanga. Nagamit ko na ang 13 karayom ng Tianmen. Upang mapatatag ang kondisyon ni Ji Long. At sa tulong ng Yi Jindan na ito, siguradong gagaling siya. Paki. Kung inumin ni Long Taiji ang gamot na ito, tiyak na mamamatay siya. Kung inumin ni Long Taiji ang gamot na ito, tiyak na mamamatay siya. Linfeng, ano ba ang pinagsasasabi mo diyan? Ang kasanayan ni Jipin sa medisina, ikaw ba ang may karapatang magpuna? Walang kwenta. Si Jikin ang nagtuturo. Kailan pa naging karapatan mong magsalita? Sabi ko na, ang gamot na ito ay papatay sa kanya. Kung naniniwala kayo, pigilan niyo siya. Kung hindi, ay para sa kanya. Linfeng, sa pagtuturok ni Jikin, lalong gumaganda ang lagay ni Jilong. Ngunit sinasabi mo, Nasasaktan siya ni Jikin. Ano ba talaga ang balak mo? Hoy, anong karapatan mo? napunahin ang 13 karayom ng Tianmen ko? Jilong. Kung pahahabain pa ng batang ito ang tamang oras ng paggamot, sa oras na iyon, Ji Long, talagang mamamatay na siya. Tama na. Batang ito.
Nakikita ko lang na ang kondisyon ng kuya ko ay kumakati na ngayon. Kung dahil sa pagiging mapagmatigas mo ay maantala ang paggamo sa kuya ko, hindi ka palalampasin ng aming angkan ng long. Gayon, inaatasahan kitang tumahimik. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko. Dahil hindi kayo naniniwala, hindi na ako magsasalita pa. Hayaan na lang natin ang katotohanan ng magsalita. HMP. Haki. Ang kondisyon ni Jilong ay bumalik na sa normal. Kaya ba na talagang naalis niya ang tiyan siya gumay? Talagang si Xiao Chen. Mukhang kailangang tanggalin ang titulong Just Face Medical Sage. Si Jikin ang tunay na unang medical sage ng Dacia, hindi medical immortal. Gikin, hindi. Jipin, napagaling mo ang kuya ko. Mula ngayon, magkakaisa na ang aming dalawang angkan. Batang ito. Ang katotohanan ay napagaling ko si Jilong. At ikaw, pa ka lang isang asong gala. Gayon, ano pa ang masasabi mo? Dinungisan mo ang pangalan ni Jikin. Ngayon, hindi ka paluluhod. At humingi ng tawad kay Jikin? Tama, lumuhod ka sa harap ko. Lin Feng, Ano ang ibig mong sabihin? 3 segundo pagkatapos ng 3 segundo. Lalala ang kalagayan ni Long Taiji at malapit nang mamatay. Ay pinagmumura mo ba si Patriarch Long na mamatay? Linfeng, para lang ziran S.I. Young Master Kin. Kailangan mo bang gawin ito? Taka ba? Linga. Nakita mo, Takbea? Ito ang asawa mo. Isang sinungaling at makitid ang isip na tao. Ganitong basura, gusto mo ba siyang makasama habang buhay? Hindi ka magsisisi. King Xiaoshan, huwag kang manggulo. At, Lin Feng, huwag kang magsalita ng walang basihan. Mag-apologize ka agad sa pamilya Long. Bakit ako mag-apologize? Mamaya sila mismo ang luluhod at hihingi ng tulong sa akin. 2 segundo na lang. Tol, Hindi mo lang kinainisan ang tagapagligtas ng aming pamilya Long. pinagmumura mo pa ang aking kuya. Kasalanan mo ito. Mga tauhan. Hulihin siya. Opo. 1 segundo na lang. Kilos. Oras na. Kuya. Young Master Kin. Ano ang ginawa mo sa kuya ko? Imposible. Ginamot ko na siya. Bakit bumalik ang sakit? Imposible ito. Kuya. Gamutin. Ang Celestial Solitary Pulse ay tinawag na ganoon. Dahil sinisipsip nito ang lahat ng enerhiya sa katawan ng pasyente. Ang pill mo, hindi lang hindi makakagamot. Pinalalakas pa nito ang pulse at pinalalala ang sakit. Hinadlakan ko kayong bigyan siya ng pill na yon. Pero wala sa inyo ang nakinig sa akin. Maganda ang salita mo. Kahit hindi ko magamot. Lalong hindi mo magagawang gamutin si Patriarch Long. Tama si Lin Feng. Kung talagang ganoon kalala ang Celestial Solitary Pulse gaya ng sinasabi mo. Walang sinuman sa mundo ang makakagamot sa kanya. Tama ba? May iba pang mas magaling. Ipakita ninyo ang inyong mga mata. At panoorin niyo kung paano ko gagamutin ang Celestial Solitary Pulse. Ang yabang mo, wala ka pang 1 taon. Napag-aral na medisina, paano mo gagamutin si Patriarch Long? Lord Long, huwag ninyong hayaang lumapit ito sa pamilya Long. Baka lalong lumala ang kalagayan ni Patriarch Long. Karapat dapat siyang mamatay ng 1,000 bises. Long Gocheng. May 1 minuto na lang pagkatapos ng 1 minuto. Kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maililigtas. Ang buhay o kamatayan niya ay nasa iyong kamay. Sige. Payag ako na iligtas mo ang kuya ko. Pero kung niloloko mo lang ako, kahit tumakas ka sa dulo ng mundo, ang pamilya Long ay hindi ka tatantanan. Kung hindi ko siya mapagaling, bahala ka sa akin. Sige. Linfeng, ano ang ginagawa mo, Tak? Gamutin mo, Tak na. Anong ginagawa mo sa pagsasara ng mata? Hindi na kaya, no? Alam ko na, hindi mo talaga kayang gamutin si Ginoong Long. Pagdating sa tunay na kakayahan, malalantad ka talaga. Tama, Linfeng, kung hindi mo kaya. Bumaba ka na at hapin ang parusa. Ang ingay nyo, kanina ko lang inoobserbahan ang first vein sa loob ng katawan niya. Ngayon, sisimulan ko na ang paggamot. AME, titingnan ko kung paano mo gagawin yan. Tapos na. Naalis na ang cursed veins, ang kuya mo ay magiging malusog na. At mabubuhay ng libu-libong taon. Lin Feng, Niloloko mo, Takbea ako? Umabot ka lang ng kamay, yun na ang paggamot? kahit ako, kaya ka yan. Hahaha. Tama, Lin Feng. Wala kang alam sa medisina, nanggagago ka lang. Baka mahilo ka sa hangin. Oy. Inaasahan ko nang magmamatigas ka, pero hindi ko inakala na ganito katigas ang ulo mo, magpapagaling ng walang hawak. Akala mo, Takbea Diyos ka? Hahaha, Ginong Long. Malinaw na niloloko lang tayo ng batang to.
Pakiusap, dakpin mo siya. Ginoong Long, anong nangyari? Kuya ka o. Gumising ang kuya ko. Putong gumising. Ano? Gumising na talaga si Ginoong Long. Baka naman totoong napagaling ni Lin Feng ang cursed veins. Sabi ko na, naalis na ang cursed veins. Nagising na si Ginoong Long. Pero dahil bagong galing sa paggamot, gising lang ang isip niya. Hindi pa makapagsalita at makalakad, kailangan ng pahinga. Paano nangyari yon? Imposible. Imposible nga pagaling ang batang. To ang pinuno ng pamilya Long. Alam ka una, Lin Feng. Panginoong Long, hindi talaga ikaw ang gumaling sa kanya. Hindi ako. Sino pa kaya? Malinaw na epekto ito ng paggamot ni Qin Shao. Ikaw, nagpapanggap ka lang. Sige ka lang, inakaf mo ang kredito ni Qin Shi. Ang taong ito. Si Qin Shao ang gumaling sa kanya. Tama ka. Walang nagpapagaling sa sakit sa pamamagitan lang ng paglalagay ng kamay. Tingin ka o. Talagang epekto ng paggamot ni Qin Shao. Ang ta. Si Qin Shao pa rin ang nagligtas. Katawa-tawa talaga. Ako ang gumaling sa kayan siya gumay. Bakit sa huli, siya ang may kredito? Mga tao kayo, wala ba kayong hiya? HMP. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Dito ka nang gugulo, tapos may mukha ka pang agawin ang kredito ni Qin Shao. Panginoong Long, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang batang ito, manugang siya ng aming pamilyang ye. Gaano ba siya katindi? Na hindi namin malalaman? Panginoong Long, ang batang ito, manglalapa lang ng baboy. Hindi makapagbasa ng isang libro sa medisina sa loob ng kalahating taon. Bigla na lang naging dalubhasa sa medisina. Sino ang maniniwala? Tiyak na inagaw niya ang kredito ni Qin Shao. Long Gacheng, mag-isip kang mabuti. Ang iyong pagpili. Ano pa siya sa bayan ng iyong pamilya? Bata, ano ka ba? May karapatan ka bang manakot kay Panginoong Long? Sa pamilyang Long? Sige. Bata. Sa buong Dacia. Maliban sa Tianjin, walang sinuman ang may lakas ng loob na magsalita sa amin ng ganyan. Ayaw ko sanang makipagtalo, pero hindi ko inakala, gagamitin mo ang ganitong mababang paan. Paagawin ang kredito ng iba. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sinabi ko na, kung magloloko ka sa akin, ang buong pamilyang Long ay hindi ka palalampasin. Emgata. Hulihin siya. Opo. Lin Feng, ang sarili mong kasalanan ang magpapahamak sa iyo. Ikaw ang may gawa, ngayon na ang oras para humingi ka ng kamatayan. Mabuti na rin ang mamatay para ang anak ko ay maaari nang magpakasal kay Qin Shao. Bata, tandaan mo, sa susunod na buhay, huwag mong gambalain ang hindi mo kaya. Panginoong Long, nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo si Lin Feng. Ate, bakit mo pa ipinagtatanggol ang walang hiya? Ano ba ang ibinigay niya sa iyo? Linga, halika rito. Ayaw ko. Kung isasangkot mo ang pamilya Ye, magiging traitor ka sa pamilya namin. Hoy, kung may bayag ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. Okay lang, Linger, kaya ko to. Ew. Sinabi ko na walang makakahamak sa lalaki mo. Long Gacheng. Ito ang pinakamalaking pagkakamali mong gagawin para sa pamilya Long. Kung gusto mo akong patayin, sige, nandito lang ako. Tingnan natin kung sino sa inyong mga langgam ang makakagalaw sa akin. Gavin Neo. Tigil. Igu, ang banal na manggagamot. Bakit siya nandito? Banal na manggagamo. Bakit po kayo nandito? Ano po ang ginagawa ninyo? Banal na manggagamot, itong lalaking ito. Hinamak niya ang pamilya Long. At ninakaw pa niya ang merito. Sa paggamot kay Pangulong Long. Panginoon Long. Magpapadala na po sana kami para dakpin siya. Gusto mo siyang dakpin? Oo. Ngayong nandito na si banal na manggagamot na Gigu. Sakto lang para ilantad ang panlilinlang ni Lin Feng. Banal na manggagamot, pakitingnan po ninyo ang kalagayan ni Pangulong Long. Si Qin Shao ba ang nagpagaling sa kanya? Nawala na ang tiyan siya gupulse. Ang sakit ni Pangulong Long. Kumaling na. Ang galing. Ang Tianmen Shi Sanjian at ang elixir na ito. Naiwan sa katawan ni Pangulong Long. Uminom siya ng isang pildoras. Sino ang gumawa nito? Ako ang gumawa. Sabi ko na, si Qin Shao talaga. Ang nagpagaling sa buhay ni Pangulong Long. Lin Feng, tingnan natin kung paano ka pa magdadahilan. Ganoon ba? Magdadahilan? Sa tingin ko, kayo ang dapat magdahilan. Ano ang sinasabi mo, Tak? Sinabi lang ni banal na manggagamot na Gigu na ang Tianmen Shi Sanjian at banal na pildoras ni Qin Shao ang nagpagaling. Sa sakit ng pamilya Long, paano ko nasabi? Ikaf. Banal na magagamot, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang Tianmen Shi Sanjian at ang pildoras na ito Ay muntik na ikamatay ni Pangulong Long. Ano? kung hindi dahil sa isang malakas na daloy ng enerhiya na pumasok sa kanyang katawan at nilamon ang tiyan siya gupulse at inayos ang 5 pangunahing organo ni Pangulong Long. Hindi sana nakaligtas si Pangulong Long hanggang ngayon. Lalong hindi masasabing gumaling siya. Ibig sabihin,
Hindi si Qin Shao ang nagpagaling sa kanya. Paano nangyari yon? Si Lin Feng, ipinadama lang ang kanyang palat at nagpagaling na kay Pangulong Long. Ginoo, ang ibig po ninyong sabihin, ang nagpagaling sa kapatid ko, ay hindi itong si Qin Shao. Qin Xiao Xian? Isang hangal lang na nagmamarunong. Ano ba ang kapatan mong magpagaling sa Panginoon? Pati ikaw. Natatakot ka bang mamatay ng mabilis si Panginoon Long? Ha? Kahit magising man ang Panginoon, mabubuwisi siya sa'yo, Ginoo. Ang ibig mong sabihin, ipinadala ko ng kuya ko sa Secret City. Hindi si Qin Shao ang hinahanap ko, kundi Lin Feng. Tama. Lumuhod ka na at humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Zandali. Gigu, ang dakilang manggagamot, anong basehan mo? Na hindi ako ang nagpagaling? Wala kang kakayahan, yang titulong yan. Hindi ibig sabihin wala rin ako. Young 13 Heavenly Needles MO. Sa tingin ng iba, isa kang dalubhasa. Pero sa paningin ko, kulang ka sa kakayahan. Ano ba ang kaya mong gawin? Para pagalingin si Panginoon Long, isang karaniwang manggagamot ka lang. Anong karapatan mong punahin ako? Alam ka una, binayaan ka nitong batang to para siraan ako. 15 Ocean. Nandyan na ang katotohanan, hindi ka pa rin naniniwala. Wala ka ng pag-asang gumaling. Palang kwentang katotohanan. Matandang gago, iginagalang kita, kaya tinatawag kitang dakilang manggagamot. Kung hindi, wala kang halaga. Isang matandang gago ka lang. Nagmamalaki sa hab ko, Ginoong Long. Si Panginoon Long, nitong matandang gago. Ang nagpagaling ng matagal, pero malapit na namang mamatay. Gayon. Ako ang nagpagaling sa kanya, malamang. Nagsiselos lang, tong matanda, kaya nakipagsabuatan kay Lin Feng. Pasiraan ako. Ikaw. Kaninong panig ka? Ginoong Long. Anong pinag-aalanganan mo? Yang Zigigu. Malamang nagsiselos sa kakayahan ni Qin Shao. Maniniwala ka pang si Lin Feng, kumilos lang ng daliri. Ang nagpagaling kay Panginoon Long, kaysa maniwala na. Si Qin Shao ang gumawa, kalokohan. Tama. Naniniwala ako kay Kinshe. Kahit na si Gigu ang haligi ng medisina. Ngayon, nasa panig ako ni Qin Shao. Paumanhin, dakilang manggagamot ngayon. Si Qin Shao ang paniniwalaan ko. Dahil sa mga taon mong. Pinagaling ang kuya ko. Kung alis ka na ngayon. Parang walang nangyari. Ikaw. Gino. Sige na. Kayong lahat, naghahanap kayo ng kamatayan. Tama na, Gigu. Walang saysay ang makipagtalo sa mga mapagmatigas. Umalis ka muna. Ako na ang bahala. Ha ha ha. Nakita Montag, bata? Kahit binayaran mo, tong matandang to, malinaw ang nakikita ng lahat. Nasa panig ko silang lahat. Ano ang laban mo sa akin? Mga tao, dakpin siya. Sino ang may lakas ng loob? Kuya, gising ka na. Kuya. Kuya, ikaf, huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong kapatid na tulad mo. Hindi, kanina lang, hindi ako makagalaw, ngunit ang aking kamalayan ay malinaw. Alam ko rin na si Ginoong Lin ang nagligtas sa akin. At ikaw, gusto mong itakwil si Ginoong Lin. Kuya, hikingan Montag muna ako. Mula sa sandaling ito. Lumayas ka sa angkan ng Long. Ginoong Lin, dakilang guro Lin, ako ay nagkamali kanina. Bulag ako, nakazala ako sa inyo, kayo po. Ay may malaking puso. Patawarin niyo na po ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali para sa angkan ng Long. Maaaring manatili ang angkan ng Long. Ngunit ikaw, hindi ka maaaring manatili. Hilahin siya palabas. Kuya, huwag po kuya. Nagkamali ako kuya. Kuya. Dakilang guro Lin, nagkamali ako. Ay. 15 Ocean. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagluhod mo at pagtawag sa akin ng ama. Papaluhodin Montag ako? Imposible. Isang basura kang tulad mo. Ano ang ipapanghahawakan mo para papaluhodin mo ako? Ako si Long Tai. Papaluhodin kita kay Ginoong Lin, luluhod ka ba o hindi? Dagdagan mo pa ako, ang Gigu Medical Sedge, at ang pinakamayaman sa dakilang Chia, narito na. At ako si Chaligo. Ano? Ang pangulo ng angkan ng Long. Ang pinakamayaman sa dakilang Chia, at ang Gigu Medical Sage. Lahat ay nasa panig ni Lin Feng. Sino ba talaga itong si Lin Feng? 15 Ocean, luluhod ka ba o hindi? Ha ha ha. Mabuti. Ang pinakamayaman sa dakilang Chia, ang pangulo ng angkan ng Long, ang Gigu Medical Sage. Malaki pala ang koneksyon mo, batang lalaki, kaya nakapagdala ka ng tatlo sa kanila. Ipagtanggol ka. Gayunpaman, ang mga taong ito, sa paningin ng binata kong ito, ay hindi pa sapa. Ano ang sinasabi Montag? Kayo, bagaman nasa rurok kayo, subalit. Ay ilan lamang sa mga makamundong kapangyarihan. Tanging ang Immortal Sword Sect, ang maaaring manatiling nakatayo sa rurok ng dakilang Chia. At ang binata kong ito, ay isang mag-aral ng Immortal Sword Sect. Nakatayo ako sa likod ng Immortal Sword Sect. Kayo. Subukan ninyong hawakan ako. Tingnan natin. Hahaha.
Akala ko kung anong malaking bagay ang sasabihin mo. Immortal Sword Sect. Sinabi ko na. Kahit na si Genju Xiao ang nasa harap ko, kailangan niyang lumuhod habang nagsasalita. Ang lakas ng loob mo at SIGNGXIO ay kailangan lumuhod sa harap mo habang nagsasalita. Ano ka, Pia? Nagpadala na ako ng mensahe pabalik sa aking guro na siyang elder ng Immortal Sword Sect. Sa oras na iyon, Ang mga katulad ninyo ay mamamatay ng walang libingan. Sige, gusto ko makita kung sino ang mamamatay ng walang libingan. Genju Xiao, mga estudyante ng Sword Immortal Sect. Nagsalita para patayin ng hari at ang Sialibo. Dito Divine Doctor, Long Teji. Binibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa Haicheng. Pananagutan mo ang kahinatnan. Ay, ang hayop na ito, gusto niyang ipahamak ang Sword Immortal Sect? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking estudyante? Guro. Estudyante, magsalita. Sino ang walang mata na nagsabing dapat kang lumuhod? Papatayin ko siya ngayon. Zia. siya ay may suporta ng pinakamayamang tao sa dakilang Chia, ang Gigu Divine Doctor, at ang Pangulo ng Pamilyang Long. Ngunit hindi niya iginagalang ang aming Sword Immortal Sect. Hindi niya kami pinapansin. At sinabi pa na kahit dumating ang punong si Genju Xiao, kailangan pa ring lumuhod sa kanya para makipag-usap. Batang lalaki, ang laki ng iyong bunganga. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na insultuhin ang puno? Tama ang sinabi ko. Kapag nakita ako ni Genju Xiao, talagang kailangan niyang lumuhod para makipag-usap. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang bumalik at tanungin siya. Guro, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagawa lang niya ito para patagalin ang oras. Elder ng Sword Immortal Sect, pinapayuhan kitang umalis na ngayon, kung hindi, kapag dumating na si Genju Xiao, wala ka ng daan pabalik. Tama. Ang pagkatao ni Jilin ay hindi mo kayang guluhin. Hindi ko kayang guluhin? Sa buong dakilang Chia, wala pang taong hindi ko kayang guluhin. Ininsulto mo ang aking estudyante. Ininsulto mo ang aking Sword Immortal Sect. Mamamatay ka ngayon. Batang lalaki, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng kamatayan, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Matigas ang ulo. Kung ganito, sumama ka na sa iyong minamahal na estudyante. At mamatay na kayong dalawa. Ikaw ang dapat mamatay. Tingnan mo ang aking espada. Lin Feng, Sino ang walang mata na nakakaabala sa aming Sword Immortal Sect? Lumabas ka at mamatay. Ako. Pangatlong elder, papatayin mo ba ang iyong puno? Maliit. Hindi ako maglakas loob. Sino ang nag-utos sa iyo na kumilos dito? Puno. Ininsulto ng batang ito ang aming Sword Immortal Sect. At sinabi na kahit ikaw, Puno, kailangan mong lumuhod sa kanya para makipag-usap. Para sa reputasyon ng sektang ito, ay ako siya pinatay. Tama, punong lida. Ipagtanggol mo kami, patayin ang batang ito. Hindi siya nagkakamali. Nakita ko siya, punong leader. At talagang dapat siyang lumuhod kapag nagsasalita. Pagpugay sa dakilang banal na hari, ibig sabihin ba? Siya ang nagturo sa unang dakilang guro noong araw. Ang banal na hari ng 8 sulok. Tama, pangatlong matanda. Anong parusa sa paglapastangan sa dakilang banal na hari? Ava, dakilang hari. Ano? Totoo pala ang banal na hari. Kaya tama si Lin Feng. Ang dakilang banal na hari ang laging nagtatanggol sa swerte ng 4 na dakilang pamilya. Wala na. Paano nila pababayaan si Lin Feng? Ang taong napakahalaga? Hindi. Imposible. Paano siya naging banal na hari? Walang imposible. 15 Ocean, luluhod ka ba ngayon o hindi? Dakilang banal na hari, nagkamali ako. Padawarin MOAKO. Paumanhin, binigyan na kita ng pagkakataon. Dakilang banal na hari. Si Qin Xiaochan ay estudyante ng aming sektang ito. Kasalanan ito ng sektang ng Diyos na Espada. Ipagkaloob mo siya sa akin upang pausahan, bilang babala sa lahat. Mabuti. Sa'yo na siya ipagkakatiwala. Maraming salamat, dakilang banal na hari. Dalhin siya sa ipinagbabawal na lugar ng sektang ito. Huwag nang muling mabuhay. Opo. Hindi. Dakilang banal na hari. Bulag kami, patawarin mo kami, dakilang banal na hari. Lin Feng, hindi namin alam na ganyan kataas ang iyong katayuan dahil magkamag-anak tayo. Patawarin mo kami. Bayaf. Patavarin Montag ako, Bayaf. Lin Feng, wala naman silang nagawang malaking kasalanan. Patawarin mo na sila. Linger. Susunod ako sa'yo. Pasensya na, matagal kitang nilinlang. Ayos lang. Naniniwala akong may dahilan ka. Dakilang banal na hari, ngayong lumabas na kayo. Ang mga problema ng dakilang Chia. Maaari ba kayong tumulong? Tutulong ako. Linger, maghintay ka lang sa bahay, babalik agad ako. Mahal na demonyo, ayon sa plano mo. Matagumpay akong nakapasok sa banal na lugar ng Immortal Sword Sect.
Hindi na sayang ang aking daan-daang taong pagpaplano. Napakarami dito, ng mga labi ng mga makapangyarihan. Kapag nasipsip ko ang kanilang kapangyarihan, Hindi lang ako makakabawi, kundi mas lalakas pa ako. patayin si Lin Feng. Jin Xiaotian. Kapag nakabawi na ako, ilalabas kita rito. Pagkatapos, dakpin mo si Yilinger para lumabas si Lin Feng. Opo. Linger, nakauwi na ako. Lin Feng, nagulat ka no? Ako si King Xiaotian. Nasa akin ang asawa mo. Bibigyan kitang 30 minuto. Pumunta sa altar. Kung hindi, susunugin ko siyang buhay. Isa yan. Kung may gagawin ka kay Linger, gagawin kitang hindi mabubuhay muli. Ingnan natin kung makakarating ka sa oras. Mahal na Zanto, may masama. Hindi alam kung kailan. Nakalabas si King Xiaotian sa banal na lugar. Alam ko. Dinakit din nila si Linger. Ano? Paumanhin, mahal na Zanto. Kasalanan ko ito. Dapat tinatay ko siya. Wala yon. Pagsisisihan niyang napunta siya sa mundong ito. Ganap na niya akong ginagalit. Qin Xiaoshan, paano ka nakalabas? Bakit mo ako dinadagit? Bakit? Yilinger, mahal kita. Pero si Lin Feng lang ang iniintindi mo. Kung ganon, gayon, Pagsasamahin ko kayong dalawa sa impyerno. Huwag kang mag-alala. darating din siya. Gagamitin mo ako para takutin si Lin Feng. Hindi mo magagawa. Mamamatay ako bago ko payagan yan. Gusto mong mamatay? Hindi ganun kadali. Bago dumating si Lin Feng, Hindi kita papatayin. Mahal mo siya. Mahal? May mas mahal pa ako diyan. Binigyan ko si Lin Feng ng 30 minuto. Kung hindi siya darating, ipapagawa ko sa kanila. nagahazain ka muna. Tapos patayin. Kin, tapos na ang oras. Baka natatakot na at hindi na dating tong lalaking to. Mukhang si Lin Feng. Ayaw na ng asawa niya. Hubarin niyo ang damit niya. Huberin mo yan. Tumigil ka. Lin Feng, dumating ka rin. Qin Xiaoshan. Pakawalan mo si Linger, baka maawa pa ako sa'yo. Lin Feng, tama ba yan? Asawa mo, nasa kamay ko ang buhay niya. Lin Feng, Sumunod ka lang sa utos ko. Kung hindi, papatayin ko ang asawa mo. Lin Feng, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin, umalis ka na. Tumahimik ka. Qin Xiaoshan, gusto mong mamatay. Ikaw ang gusto mong mamatay, Lin Feng. Isang maliit na bagay ka lang. Bakit ka naging ganyan? dahil ako papayag. Ngayon, ibabalik ko sa'yo ang kahihiyan na dinala mo sa akin. Ibubuhos ko lahat sa'yo. Gagawin kitang manood habang namamatay ang asawa mo sa harap mo. At magsisisi ka habang buhay. Simula na. Qin Xiaoshan, yan lang ba ang kaya mo? Gusto mo pang magkidnap? Ginalaw mo ang asawa ko, di kita papatay ng madali. Lin Feng. Naluzutan Montag. Aray. Lin Feng, 100 taon na. Nakita na naman kita. Zhu Juyin. Ikaw nga ang may pakana. Tama. Noong 100 taon, di kita napapatay. Ngayon, kailangan mong mamatay. Mabawi ang galit ko sa loob ng 100 taon. Zhu Juyin, noong 100 taon, nasaktan kita. Ngayong 100 taon, di ka pa rin kalaban ko. Ganong ba? Di naman sigurado yan. Zanto Haring Panginun, nahuli kami. Wala yan. Su Juyin. Huwag kang maglakas loob na labanan ang Santo Haring Panginoon. Danan Montag muna kami. Mga basura lang kayo. Sabay-sabay na. Mga estudyante ng Jantian Sect, humanda, bunutin ang espada, patayin ang demonyo. Mga estudyante ng Long Family, tulungan ninyo. Patayin. Ang hina-hina ninyo. Lin Feng, sa mundo na to, bukod sa'yo. Wala nang kalaban ang katauhan ko. Dai ka piabi agagalaf? Kung ganoon. Ngayon, wawasakin kita ng tuluyan. Ibabalik natin ang kapayapaan sa Daxia. Sumunod, espada. Pangpatay ng Diyos, panlupig sa demonyo, espada, sumpuin. Talagang hindi nakakamali ang banal na hari. Ang lakas ng isang saga ng espadang ito ay maaaring puksain ang mismong karangkahan ng aming sekta ng mga espadang Diyos. Tiyak na mapapatay ang Zujuin na ito. Lin Feng, iyan lang ba ang kaya mo? Nakakabigo ka naman. Hindi. Imposible. Nahawakan niya ang taga ko? Baka naman. Kanya kamalihan. Zhu Juyin. Nakalusot ka na ba? Ha ha ha. Tama.
Sa 100 taon ng pagsasanay, at sa pag-absorb ng mga labi na maraming malalakas sa ipinagbabawal na lugar ng sekta ng espada, ang aking kapangyarihan ay umabot na sa antas ng demonyong banal. Sa buong sansinukob, wala nang makakatalo sa akin. Hindi ka rin makakapantay sa akin. Demonyong banal? Naku! Nasa panganib ang banal na hari. Antas ng demonyong banal. Kung iyan ang ipinagmamalaki mo, sasabihin ko sa'yo. Matatalo ka ngayon. Hehe. Mga walang kwentang salita. Ang aking kapangyarihan ay higit na mataas kaysa sa iyo. Ano ang ipaglalaban mo sa akin? Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Gagawin kitang alipin ng demonyo. At sa buong buhay mo, maglilingkod ka sa akin. Zujuin, kanina, 2 daliri mo lang ang humawak sa aking taga. Hindi kita lolokohin. 1 daliri. Ang sisirain ng iyong atake. Mga walang kwentang salita. Handa ka ng mamatay. Arg. Imposible. Bakit nahawakan ng 1 daliri mo ang aking buong lakas? Demonyong banal na ako. Bakit hindi kita masugatan? Sinabi ko na. Demonyong banal. Walang kwenta. Lin Feng. Ano ba talaga ang antas mo? Sa 100 taon, ako at ang dakilang daan ay naging isa na. Lumampas sa 3 mundo, humigit sa 5 elemento, nakamit ang walang hanggang kapangyarihan. Kung kailangang pakalanan ng antas na ito, tatawagin ko itong hari ng lahat ng hari. Hindi ako naniniwala. Zujuin, sa susunod na buhay, huwag kang gumawa ng masama. Arg. Pagbati sa banal na hari sa pagpatay sa masamang espiritu. Pagbati sa banal na hari sa pagpatay sa masamang espiritu. Lin Feng. Akala ko hindi na kita muling makikita. Linger, habang nandito ako, walang sinumang makakasakit sa'yo, Linger. May isang bagay pa akong nais pag-usapan sa'yo. Anong bagay ito? Ilang taon na akong nakatira sa pamilya Ye bilang manugang na lalaki. Hindi kita nabigyan ng kasal noon at ngayong natalo na ang ating mga kaaway. Gusto kong ipagdiwang tayo ng isang napakadakilang kasal. Papayag ka ba? Papayag ako. Maganda. Ha ha ha. Maganda.